Welcome sa ating munting YouTube channel. Please support my videos. Comment, like and subscribe po mga idolo. Maraming salamat po. Story present. Super Devo Uling System. Kabanata 221. Let's go all out. Kinagat ni Yezuan ang kanyang mga ngipin at inihanda ang lahat sa isang pag-atake na ito. 100 metro lang ang layo ng wyvern sa kanya. Malamang mapunit ng matutulis nitong kuko ang katawan niya sa isang iglap. Gayunpaman, kailangan lang niyang pag-isipan ang tungkol dito para makiisa sa top-notch bloodline. Gayunpaman, sa kritikal na sandaling ito, isang boses ang biglang umalangaw-ngaw. "Don't you dare hurt me, masamang nilalang." Biglang umungol ang bumagsak sa tenga ni Yezuan, dahilan para biglang tumigil sa paggana ang utak niya. Itinuon niya ang kanyang mga mata at laking gulat niya nang makitang nawawala ng pakpak ang wyvern na humahabol sa kanya. Kitang-kita niya na may 2 pakpak ang wyvern kanina, pero ngayon, bakit isang pakpak lang ang natitira dito? Umuungol. Ang wyvern ay umungal. Isa sa mga pakpak nito ay nasugatan na, ngunit ngayon, ang nasugatang pakpak na iyon ay direktang naputol. Inikat nito ang napakalaking ulo at nakita ang isang lalaking nakasuot ng puting damit na nakatayo sa ere sa di kalayuan. Tumingin din si Yezuan at agad na nagulat. Ano ang nangyayari? May nakatayo talaga sa ere. Ito ba ay isang Photoshop? Umuungol. Ang wyvern ay umungal muli at sinugod ang lalaking nakaputi. Bilang isang mapagmataas na miyembro ng Dragon Clan, ito ay talagang nasugatan ng isang tao. Nakakahiya lang iyon. Isang wyvern lang ang naglakas loob na umungol sa akin. Tumayo ang lalaki sa ere at hindi umiwas. Pinagmasdan lang niya ang mga kuko ng wyvern sa kanya. Si Yezuan ay nanunood ng may dilat na mga mata, hindi gustong makaligtaan ng isang eksena. Sa sumunod na sandali, nabiglan na naman siya. Nakita niya ang wyvern na pinalipad ng lalaking iyon sa isang suntok. Heavens, nagpadala siya ng wyvern na lumilipad sa isang suntok. Tao ba talaga siya? Halos malaglag ang eyeballs ni Yezuan sa kanilang mga socket. Kahit na ang wyvern ay napigilan sa loob ng hindi mabilang na mga taon at ang lakas nito ay wala sa sukdulan nito, ito ay kahanga-hanga pa rin. Sa sandaling ito, nagmamadali ring lumapit si Song Suijing at tumabi sa kanya upang manood. Mamatay, masamang nilalang, nalalanta na espada. Umalangaw-ngaw sa hangin ang boses ng nasa katanghaliang gulang na lalaki. Pagkatapos, casual niyang nilaslas ang isang slash. Ang slash na ito ay purplish-black ang kulay. Parang napakabagal, pero parang napakabilis din. Ang lumilipad na dragon ay hindi umiwas at direktang hinampas. Pagkatapos nito, nagsimulang maging itim ang matingkad na pulang katawan ng wyvern. Pagkatapos, ang buong katawan nito ay nalanta na parang mga talulot. Pagkaraan ng ilang segundo, naging abo ito at natangay ng hangin. Anong klaseng martial arts ito? Natigilan si Yezuan. Sino nga ba itong nasa katanghaliang gulang na lalaking nakaputi? Hindi lang siya makatayo sa himpapawid, ngunit kaya rin niyang patayin ang lumilipad na dragon sa isang atake ng espada. Higit pa rito, ginawa niya ito sa isang hindi kinaugalian na paraan. Napakalakas ng hangin sa gabi, at mabilis na natangay ang mga abo ng lumilipad na dragon. Sa sandaling ito, ang nasa katanghaliang gulang na lalaking nakaputi ay lumingon at tumingin kay Yezuan. Pagkatapos, humakbang siya pasulong at agad na nagpakita sa harap ni Yezuan. Nakatayo pa rin siya sa ere, mga 5 metro sa ibabaw ng lupa. "Buddy, niligtas ko lang ang buhay mo, hindi ba dapat magpasalamat ka?" Sabi ng middle-aged na nakaputi na may ngiti sa labi. Nang marinig ito, mabilis na ikinuyom ni Yezuan ang kanyang kamao at sinabing, "Salamat, Senyor, sa pagligtas sa aking buhay." "Haha, verbal thank you lang ha." Muling tumawa ang middle-aged na lalaking nakaputi. Nagulat si Yezuan, pagkatapos ay kumunat ang kanyang noo. At sinabing, "Senyor, isa kang makapangyarihang tao, at isa lang akong bagong Divine Core Warrior, natatakot akong hindi ko mabayaran ang kabutihan ng Senyor." Anong klaseng biro ito? Kakapatay lang ng lalaking ito ng lumilipad na dragon gamit ang isang sword strike, bakit may gusto siya sa kanya? "Hindi, kaya mo," sabi ng middle-aged na lalaking nakaputi. Itinaas ni Yezuan ang kanyang ulo, at nakita niya ang nasa katanghaliang gulang na lalaki na nakatingin kay Song Suijing.
Sa isang iglap, naunawaan ni Yezuan kung ano ang gusto ng nasa katanghaliang gulang na lalaki. Senyor, maaari mong makuha ang anumang gusto mo, ngunit hindi siya. Sabi ni Yezuan nang may pasasalamat. Naguguluhan din siya. Ang isang makapangyarihang lalaki na tulad nito ay maaaring magkaroon ng sinumang babae na gusto niya, bakit gusto niya si Song Sui-jing? Ang nasa katanghaliang lalaki na nakaputi ay nakatitig lang sa kanila saglit. Walang nakakaalam kung ano ang iniisip niya. Pagkaraan ng ilang sandali, ngumiti siya at sinabing, sabi mo ay makukuha mo ang anumang gusto mo. Kasama ang buhay mo, panipi, buhay. Muling nagulat si Yezuan, at nag-alinlangan siya saglit. Hindi niya inaasahan na pagkatapos makatakas mula sa lumilipad na dragon, makakatagpo siya ng isa pang makapangyarihang lalaki na nagtatangkang lokohin siya. Fine, kung gusto ni Senyor ang buhay ko, kunin mo na lang. Kinagat ni Yezuan ang kanyang mga ngipin at tinanggo ang kanyang ulo. Si Song Sui-jing na nakatayo sa tabi niya ay may mga luhang umaagos sa kanyang mukha. Handang isakripisyo ni Yezuan ang kanyang sarili para protektahan siya. Pinatunayan nito na mayroon siyang napakataas na posisyon sa puso ni Yezuan. Sa ngayon, handa siyang isakripisyo ang sarili. Gayunpaman, nang siya ay magsasalita na, ang nasa katanghaliang gulang na lalaking nakaputi ay ngumiti at sinabing, not bad, not bad. Para sa isang babae, handa kang isakripisyo ang iyong sarili. Kung mayroon kang isang taong nais mong protektahan, kung gayon hindi ka pupunta sa maling landas sa iyong hinaharap na paglilinang. Nagbibiro lang ako ngayon, naramdaman ko lang na medyo parang kaibigan kita, kaya tinulungan kita. Kung hindi, nawasak man itong dinastiyang ito ay imposible. Kung hindi, wala itong kinalaman sa akin. Panipi, nang marinig ito, ang malaking bato sa puso ni Yezuan ay nahulog ng malakas. Kaya dumaan na eksperto lang ang nakakita ng mukhang kaibigan. Salamat, Senyor. Sabay-sabay na nagpasalamat sa kanya sina Yezuan at Song Sui-jing. Don't thank me. Sinabi ko na hindi ako tutulong ng walang kabuluhan. Anak, may utang ka na sa akin ngayon. Kung magkikita tayong muli sa hinaharap, sana ay maalala mo ang pabor na ito. Nakangiting sabi ng middle-aged na lalaking nakaputi. Talagang maaalala ng batang ito. Nagmamadaling sumagot si Yezuan. Hanggat may panahon pa siya, maaabot niya ang Spirit Realm 4 Realms. Haha, nagbibiro lang ako. Napakalaki ng mundo, paano ba ang daling makilala? Ilang beses na tumawa ang medyo may edad na nakaputi. Naramdaman ni Yezuan na may mali. Nang iangat niya ang kanyang ulo, napagtanto niyang nawala na ang nasa katanghaliang gulang na lalaking nakaputi. Ang tawa ay nagmula sa lahat ng direksyon, at hindi niya alam kung saan siya nagpunta. Damn, para siyang multo. That scared me to death, bulalas ni Yezuan sa kanyang puso. Ngayon lang talaga siya natakot na baka bigla na lang atakihin ng medyo may edad na at gawing dragon na lumilipad. Buti na lang, joke lang. Yezuan. Ang banayad at pinong boses ni Song Sui-jing ay nahulog sa mga tainga ni Yezuan. Paglingon niya ay napagtanto niyang puno na ng luha ang mukha ng una. Bakit ang tanga mo? Niyakap ni Song Sui-jing si Yezuan at umiyak hanggang sa siya ay halos mamatay na. Ang kanyang matayog na suso ay idiniin sa katawan ni Yezuan, na agad na nagpabago sa mood ni Yezuan. Matapos makaligtas sa isang malaking sakuna, ang isa ay tiyak na magkakaroon ng magandang kapalaran sa bandang huli. Ito ay magandang kapalaran mamaya. Hinawakan ni Yezuan ang baywang ni Song Sui-jing gamit ang isang kamay at marahang hinaplos ang kanyang ulo. He comforted her, don't cry. Hindi ba dapat tumayo ang mga lalaki sa mga oras na ganito? Tsaka, hindi ba okay na tayong lahat ngayon? False alarm lang. Huwag kang ganyan sa susunod. Kung mamamatay tayo ng magkasama. Itinaas ni Song Sui-jing ang kanyang ulo. Ang kanyang mga luha ay umaagos na parang mga butil mula sa isang sirang kwintas. Puno ng luha ang kanyang mukha, at natunaw ang puso ni Yezuan. Okay. Sabay na tayo. Ngumiti si Yezuan, pag-uusapan natin ito mamaya. Hindi ba dapat gantimpalaan mo ako ngayon? Pagkatapos niyang magsalita ay ibinaling niya ang mukha niya sa gilid. Agad na naunawaan ni Song Sui-jing ang kahulugan ni Yezuan. Tumayo siya sa tipto at hinalikan si Yezuan sa pisngi. Good girl. Sobrang nag-enjoy si Yezuan. Magiliw niyang hinaplos ang buhok ni Song Sui-jing.
Kailan ba niya naisip na may maladyosang dilag na yumayakap sa kanya? Sa kanyang nakaraang buhay, hindi man lang siya naglakas loob na isipin iyon. Kabanata 222. Tama na yan. Sa oras na ito, biglang itinaas ni Song Swij ang kanyang ulo at tumingin kay Yezuan na may luhang mga mata. Mahina niyang sinabi, mukhang kilala ka ng senior na iyon. Oo, nakikita ko iyon. Tumango si Yezuan at sinabi, ang Yuan Chi ng langit at lupa sa 4 na dakilang domain ay kulang kumpara sa Central Region. Sa sobrang kahinaan ng Yuan Chi, walang anumang kayamanan na maaaring makatawag ng pansin ng isang eksperto. Sa makatuwid, ang senior na iyon ay tiyak na hindi naglalakbay. Nandito siya partikular para sa akin. Ang kaibigan na sinasabi ng senior ay maaaring kamag-anak ng iyong ama. Idinagdag ni Song Suijing, malamang. Gayunpaman, anong klaseng eksperto siya para lumipad sa langit? Nagtatakang tanong ni Yezuan. Umiling din si Song Suijing, wala akong masyadong alam. Makakabalik lang ako at magtanong sa aking amo. Ang kanyang master ay ang Grand Elder ng Soaring Heaven Mansion, isang Earth Core expert. Mas malakas siya kaysa sa kanyang lolo na si Song Cheng. Baka may alam siya. Ang Beast God sect na ito ay nanliligaw sa kamatayan. Sinubukan talaga nilang kontrolin ang isang lumilipad na dragon. Karapat-dapat silang sirain. Walang magawang umiling si Yezuan. Nilingan niya ang kanyang ulo at tumingin sa kabisera ng imperial. Ito ay isang dagat ng apoy. Ang treasury ng Great Tang Empire ay malamang na nasunog sa lupa. Pagkatapos ng lahat, ang lumilipad na dragon ay lumabas mula sa ilalim ng imperial na palasyo. Kung gayon ano ang dapat nating gawin ngayon? Kinusot ni Song Suijing ang kanyang malalaking mata at tumingin kay Yezuan. Sa oras na ito, tinanggap na niya si Yezuan at itinuring si Yezuan bilang pag-asa ng kanyang buhay. Pumunta tayo sa Imperial Palace ng Great Tang Empire para tingnan kung may maganda doon. Pagkatapos nito, pupunta tayo sa Great Song Empire. Casual na sabi ni Yezuan. Bagamat lumabas ang lumilipad na dragon mula sa palasyo ng Imperial, maaaring may ilang hindi inaasahang mga tagumpay. Oo, bahagyang tumango si Song Suijing. Namula ang mukha niya na nahihiya. Pupunta si Yezuan sa Great Song Empire. Hindi ba ibig sabihin nun ay makikita niya ang pamilya niya? Pagkatapos noon, sumakay si Yezuan sa Soaring Heaven Rock patungo sa imperial na palasyo at umikot sa paligid nito. Ang palasyo ay tunay na dagat ng apoy. Kahit sa himpapawid, ramdam na ramdam ang nakakatakot na init. Ang apoy ng wyvern ay lubhang. Nakakatakot. Kahit na walang masusunog, maaari pa rin itong tumagal ng ilang araw. Kung mayroon man, maaari itong kumalat ng mas mabilis. Sa makatuwid, ang palasyo ay malapit ng masunog at maging isang kaparangan. Hindi nang ahas si Yezuan na hawakan ang mga apoy na iyon, kaya nagpasya siyang kalimutan na lang ito at dumiretso sa Song Dynasty. Ang Great Tang Dynasty at ang Great Song Dynasty ay hindi nagkaroon ng magandang relasyon dahil magkapitbahay sila. Gayunpaman, sa bilis ng Soaring Sky Rock, lumipad si Yezuan ng 1 linggo bago dumating. Ang imperial na kabisera ng Great Song Dynasty. Habang nasa daan, pinagmamasdan ding mabuti ni Song Suijing. Mayroon ding mga labi ng Beast God religion sa Great Song Dynasty, at maraming beast tides. Gayunpaman, nang makarating ang balita sa High Heaven Mansion, agad na dinala ni Song Cheng si Judge Song at isang grupo ng mga eksperto sa Great Song Dynasty. Kaya naman, ang dakilang dinastiyang Song ay nakaligtas na sa kapahamakan at nasa gitna ng muling pagtatayo. Sa sandaling ito, sa labas ng imperial na lungsod ng Great Song Dynasty. Soaring Sky Rock, ito ang sugo ng High Heaven Mansion. Medyo bumaba ang Soaring Sky Rock ni Yezuan, at sadyang ipinakita ni Song Suijing ang kanyang ulo. Ito ay ang prinsesa. Nang makita ng mga gwardya sa ibaba si Song Suijing, agad nila itong pinadaan. Kahit na may ibang gustong lumipad ng direkta sa imperial na lungsod, hindi sila mangangahas na umatake. Nagbalik na ang prinsipe consort ng Great Song Dynasty, haha. Sumigaw si Yezuan ng ilang beses patungo sa lupa. Gayunpaman, bago siya matapos magsalita, nakaramdam si Yezuan ng pananakit sa kanyang baywang, na sinundan ng mapanlinlang na boses ni Song Suijing, ikaw masamang tao, huwag kang magsalita ng walang kaparirikon. Sumakay ang dalawa sa Soaring Sky Rock at direktang dumaong sa harap ng isang napakagandang palasyo.
Pare, nakabalik na po ako. Si Song Sui-jing ay tumalon mula sa soaring skyrock at direktang tumakbo papasok. Ang grupo sa pasukan ay wala man lang oras upang mag-react. Sumunod si Ye Zuan sa kanyang likuran. Medyo naiingit siya. Sa kanyang kasalukuyang lakas, tiyak na makakapagtatag siya ng isang dinastiya at magkaroon ng 3,000 dilag at milyon-milyong tao. Sayang at hindi ito ang buhay na gusto niya. Ang kanyang kasalukuyang pangarap ay maging isang nangungunang eksperto, hindi ang emperador ng isang bansa. Sumunod si Ye Zuan. Pagkatapos ng pagpapakilala ni Song Sui-jing, ang palasyong ito ang lugar kung saan ginanap ang panloob na mga talakayan ng pamilya Song. Bawal pumasok ang mga ordinaryong tao. Hindi nagtagal, nakita nila ang mga matataas na echelon ng Great Song Dynasty na nakaupo sa palasyo. Girl, nakabalik ka na pala. Ye Zuan, nandito ka rin. Panipi, Kabanata 223. Pamilya. Saglit na nagulat si Song Cheng, hindi niya maintindihan. Agad na nagbago ang ekspresyon ni Song Sui-jing, at galit na pinandilatan niya si Ye Zuan. Napagkasunduan nilang ilihim ito sa ngayon, ngunit pinabayaan ito ni Ye Zuan. Sa isang iglap, 2 pulang batik ang lumitaw sa kanyang mukha. Pagkatapos, palihim niyang ibinulong ang isang bagay sa tenga ni Song Cheng. Matapos marinig ang sinabi ni Jiang Chen, nagliwanag ang mga mata ni Song Cheng. Tumawa siya ng malakas at sinabing, "Haha, pamilya tayo, pamilya tayo. May 2 pang Divine Core Warrior ang ating Great Song Dynasty, ang galing nito. Sa maikling panahon, magkakaroon na tayo ng 4 na Divine Core Warrior." Nangangahulugan ng katotohanan na ang mga taong ito ay nakaupo dito ngayon ay hindi sila tanga. Matapos marinig ang sinabi ni Song Cheng, agad nilang naintindihan. Kaya ganon, not bad, young man. Ang gwapo mo naman, and you definitely deserve to be a judge. Hinaplos ni Song Jing ang kanyang itim na goatee na may ngiti sa kanyang mukha. Si Song Sui-jing ay nahihiya, ngunit hindi niya ito matiis. Mabilis niyang iniba ang paksa, "Lolo, huwag muna nating pag-usapan ito sa ngayon. Si Kuya ba ay sumisipsip din ng Dark Beast's inner core?" "Oo, pagkatapos kong patayin ang Dark Beast na iyon, ibinigay ko ang inner core nito sa isang judge. Sa 1 o 2 buwan pa, sapat na para sa kanya na makapasok sa Mortal Core Realm." Tumango si Song Cheng bilang kasiyahan. Ang Great Song Dynasty ay mayroong 3 bagong Divine Core Warrior, ito ay magandang balita, at ito ay 3 magkakasunod na magandang balita. Pagkatapos noon, nagsimulang magsalita si Song Sui-jing tungkol sa nangyari nitong mga nakaraang araw. Nang magsalita siya tungkol sa nangyari sa Imperial Capital ng Great Tang Dynasty, nagulat ang lahat. Isang wyvern. May isang wyvern na nakulong sa ilalim ng Imperial Capital ng Great Tang Dynasty. I never expected this. I really never expected na may masasaktan na wyvern sa maliit na Great Tang Dynasty na ito. Mapangahas talaga itong Great Tang Dynasty, sinubukan talaga nilang kontrolin ang isang wyvern. Umiling si Song Cheng at sinabing, mukhang ang punong tanggapan ng Beast God Religion ay dapat nasa Great Tang Dynasty. Girl, anong nangyari sa wyvern? Biglang tanong ni Song Jing. Pinatay ito ng isang senior na dumaan. O tama, lolo, nagawa ng senior na iyon na lumipad si wyvern sa isang suntok lang, at kaya pa niyang lumipad sa langit. Anong cultivation realm siya? Nagtataka na tanong ni Song Sui-jing. Nang marinig ito, agad na tumayo si Song Cheng at napasigaw sa gulat, "Ano? Lumilipad? Panipi?" "Oo, nakakatayo sa ere ang senior na ito." Tumango si Song Sui-jing. Iyan ay isang spirit realm expert. Kapag ang pangangatawan ng isang spirit realm expert ay umabot na sa isang partikular na antas, magagawa na nilang makapasok sa spirit realm. Pagkatapos makapasok, makokontrol nila ang kanilang chi at lumipad. Ang pagpapadala ng isang wyvern na lumilipad ng isang suntok ay isang piraso ng cake para sa kanila. Malamang na mapatay niya ang isang wyvern sa isang daliri lamang. Hindi makapaniwalang sabi ni Song Cheng. Siya ay nasa initial mortal core na kaharian lamang, mayroon pa ring ilang distansya sa pagitan niya at ng Earth Core Realm, higit pa sa Heavenly Core Realm at ang Spirit Realm. Gayunpaman, ang nakapagtataka sa kanya ay ang gayong eksperto ay talagang dadaan sa Great Tang Dynasty. Talagang hindi inaasahan. Nang marinig ito, lahat ng naruroon ay nagpakita ng pananabik.
Ang mga tao ay maaaring lumipad sa langit. Napakagandang bagay na ito. Mayroong 4 na yugto ng Spirit Realm, Strength Realm at Spirit Realm. May 2 pang yugto pagkatapos nito. I wonder kung saang stage na ang ama ni Unlucky Brat at ang misteryosong ekspertong iyon. Napaisip si Yezuan sa kanyang sarili. Lolo, maaari mo bang sabihin sa amin ang higit patungkol sa 4 na yugto ng Spirit Realm? Interesado rin si Song Suijing, kaya hinarap niya si Song Cheng at nagtanong. Lahat ng mga tao sa ibaba ay nanunood na may malaking interes din. Bagamat wala silang pag-asa na makapasok sa Divine Core Realm, maganda pa rin na makinig. Magagawa nilang sabihin ang mga kwento sa kanilang mga inapo at pukawin ang kanilang pagnanais na linangin. Sige, pero wala akong masyadong alam tungkol dito. Tumango si Song Cheng at sinabing, narinig ko na kapag naabot ng isang Heavenly Core Warrior ang rurok ng kanyang cultivation, magagawa niyang durugan ang kanyang core at mabuo ang kanyang espiritu. Pagkatapos masira, ang kanyang pangangatawan ay lubos na mapapabuti, at magkakaroon siya ng lakas ng isang wyvern. Ito ay tinatawag na lakas ng One Dragon. Panipi, kapag ang isang ordinaryong tao ay nag-cultivate sa limitasyon, magkakaroon siya ng lakas ng 100 dragons. Sa oras na iyon, maaari niyang subukang makapasok sa Spirit Realm. Gayunpaman, narinig ko na may ilang mga henyo na maaaring magkaroon ng lakas ng higit sa 100 dragons. Maaari silang umabot ng 200 o kahit 300 dragons. Ang isang suntok mula sa mga taong ito ay sapat na upang hatiin ang isang bundok. Kapag ang isang tao ay nakapasok sa Spirit Realm mula sa Divine Core Realm, ang core energy sa katawan ng isang tao ay magbabago sa mas malakas na true energy. Kapag ang isa ay nakalusot sa Spirit Realm mula sa Spirit Realm, magagawa niyang lumipad gamit ang true energy sa kanyang katawan, at magagawa niyang lumaban sa hangin. Ano ang pagkatapos ng Spirit Realm? Tanong ni Song Suijing na may labis na interes. Nagpatuloy si Song Cheng, pagkatapos ng Spirit Realm ay ang Essence Realm, at pagkatapos nito ay ang Spirit Realm. Ngunit, narinig ko lang ang 2 realm na ito. Kung gayon, Lolo, alam mo ba kung saang lupain ang senior na iyon? Tanong muli ni Song Suijing. Hindi ko alam pero nasa Spirit Realm man lang siya, at kaya niyang pumatay ng wyvern sa isang suntok. Higit pa rito, ang hampas ng espada na iyon. Ang isang martial skill na maaaring gawing abo ang isang wyvern ay lampas sa aking kaalaman. Walang magawang umiling si Song Cheng. Sabagay, initial mortal core warrior lang siya. Ngunit, sinabi niya kina Yezuan at Song Suijing ang ilang bagay, at pinasigla nito ang kanilang pagnanais na linangin. Hindi, si Yezuan ay dapat ang pagnanais na makapasok sa susunod na kaharian. Sok, nakakalipad ako sa Spirit Realm, pagdating ng panahon, makakalipad ako dala ang kasulatan sa kamay ko. Nang maisipan niyang lumipad sa langit, hindi napigilan ni Yezuan na lumabas at pumatay ng ilang halimaw para mag-level up. Pagkatapos nito, ipinagpatuloy ng mga nakatataas sa Great Song Dynasty ang kanilang talakayan. Para kay Yezuan, dinala siya ni Song Suijing sa kanyang maliit na palasyo. Dahil nahayag na sa publiko ang kanilang relasyon, hindi na kailangang itago pa ito. Bukod pa rito, ang maliit na palasyo ni Song Suijing ay may higit sa isang silid. Noong una, gusto ni Yezuan na magdala ng pil para sa kanyang bayaw. Ngunit nang isipin niya kung paano makakalusot si Adjudicator Song sa Divine Core Realm sa loob ng 2 buwan, nagpasya siyang hindi ito. Pagkatapos ng lahat, ang isang tableta ay nagkakahalaga ng 5 bilyong DevR points, ito ay napakamahal. You can stay here tonight, tawagan mo lang sila kung may kailangan ka. Dinala ni Song Suijing si Yezuan sa isang silid. Hindi ka sasama sa akin. Tumingin si Yezuan sa kanya na may bahagyang ngiti sa kanyang mukha. Bastos ka, stop thinking nonsense, hindi ko pa settle ang score sa'yo. Napangisi si Song Suijing. Noong nasa Soaring Sky Rock sila, halos kainin siya ni Yezuan ng buhay. Sa kabutihang palad, naligtas siya sa sigaw ng Flying Dragon. Tingnan mo, tanggap na ako ng pamilya mo, bakit hindi mo ako hayaan ngayon? Pagkatapos sabihin iyon, biglang inakbayan ni Yezuan ang slim waist ni Song Suijing. Narinig niyang medyo bukas ang mundong ito, at kahit hindi sila kasal, kaya pa rin nila. Scoundrel, bilisan mo pumasok, aalis muna ako.
Namula ang mukha ni Song Suijing, pagkatapos ay mabilis siyang tumakbo palayo na parang takot na munting ibon. Si Ye Zuan ay nakaramdam ng labis na panghihinayang. Kung alam niya ng mas maaga, ginawa niya ito pabalik sa Soaring Sky Rock. Ngunit, hindi mahalaga. Dahil nakumpirma na nila ang kanilang relasyon, walang paraan na makatakas si Song Suijing. Dahil narito siya, maaari siyang bumalik sa Profound Sun Empire at ibalik ang ilang magagandang bagay para sa pamilya Ye. 10-10 bilyong DevR points, sinuman sa mga ito ay maaaring makatulong sa buong pamilyang Ye na makapasok sa True Spirit Realm. Kabanata 224. Matapos manatili sa Great Song Dynasty sa loob ng 3 araw, umalis din si Ye Zuan sa Soaring Sky Rock. Sa pagkakataong ito, pumunta rin si Song Suijing sa Profound Sun Empire. Sa oras na ito, ang Soaring Sky Rock ay nakapasok na sa Profound Sun Empire. Girl, huwag kang kabahan. Ang pangit na manugang ay kailangang makipagkita sa kanyang mga biyenan sa lalong madaling panahon. Tsaka wala ang aking ama. Marahang hinaplos ni Ye Zuan ang buhok ng kagandahang nasa tabi niya. Nang marinig ito, agad na nagpout si Song Suijing at sinabing, sino ang tinatawag mong pangit? Haha, metaphor lang yan. Siyempre hindi ka pangit. Alam ni Ye Zuan na mali ang sinabi niya at nagmamadaling ipinagtanggol ang sarili. Sa loob lamang ng ilang minuto pagkatapos nilang pumasok sa Profound Sun Empire, lumipad na ang Soaring Sky Rock sa ibabaw ng Lianian City. Nandito na tayo. Tumayo si Ye Zuan at tumingin sa malaking lungsod sa harap niya. Hindi niya maiwasang sabihin, wala pang ang 1 taon at naging malaking lungsod na. Naalala niya na umalis siya sa Lianian City pagkatapos ng bagong taon. Pagkatapos, pumunta siya sa Shattering Cloud Sect, South Forest City, Imperial Capital, at sa wakas ay Soaring Sky Mansion. Ngayong naisip niya ito, malapit na ang bagong taon. Tumayo din si Song Suijing. Nang makita ni Ye Zuan ang kaba at mahiyaing ekspresyon na iyon, hindi niya maiwasang halikan siya. Gayunpaman, sa oras na ito, biglang naisip ni Ye Zuan ang isang problema at sinabing, "Oh tama, may nakalimutan akong sabihin sa iyo. Dati akong engaged." "Ano? Engaged ka na? Gusto mo akong maging concubine mo?" Biglang bulalas ni Song Suijing. Dalawang magkasunod na tanong niya. Nagbuga na ng sparks ang mga mata niya. "Huwag kang kabahan. Nakalimutan kong sabihin sa'yo, ang kataypan ko ay kalaro ko noong bata pa ako. Pero, ayaw niyang magpakasal sa isang pangit noong panahong iyon, kaya ginawa niya akong panangga." Mabilis na nagpaliwanag si Ye Zuan. Naramdaman niyang bubunot na ni Song Suijing ang kanyang espada. Malamig na bamantong hininga si Song Suijing. Nasiyahan siya sa paliwanag na ito. Gayunpaman, wala siyang pakialam kung gaano karaming babae ang mayroon si Ye Zuan hanggat hindi niya ito binaygo. Pagkatapos ng lahat, ang kanyang ama ay may higit sa 100 mga babae, at ang kanyang kapatid na lalaki ay nakapag-asawa na ng 3 mga prinsipe ng korona. Siyempre, bukod sa hindi niya binitawan, may isa pa siyang hiling, at iyon ay ang huwag siyang maging concubine. "Sige, bababa na tayo." Ngumiti si Ye Zuan at marahang binuhat si Song Suijing. Nakagawian ng huli ang kanyang mga braso sa leeg ni Ye Zuan. Sa isang mahinang lukso mula kay Ye Zuan, nahulog sila mula sa langit. Makalipas ang 2 segundo, bumagsak sila sa lupa. Ang lugar kung saan sila nakarating ay nagkataon na isang courtyard ng Ye clan. Sa looban, may 3 lalaking nasa katanghaliang gulang. Ang 3 nasa katanghaliang gulang na ito ay nasa kalagitnaan ng pagtalakay ng ilang mga bagay nang biglang umalangaw ang isang malakas na tunog, na halos mamatay na sila sa takot. Lumingon sila at nakitang gumuho ang isa sa mga pader sa looban. Napuno ng usok at alikabok ang hangin. Pagkatapos, 2 figure ang lumabas dito. "Tito, nakabalik na po ako." Lumabas si Ye Zuan mula sa dust cloud at nakangiting sinabi. Ang 3 tao sa looban ay sina Ye Zhang, Zhu Hai, at Lin Ming. Ye Zuan, naisip ni Ye Zhang na isang magnanakaw ang nakalusot sa Ye clan. Hindi niya inaasahan na nakabalik na si Ye Zuan. Pagkatapos, sabay-sabay silang 3 na tumingin sa babaeng nakaputing damit sa likod ni Ye Zuan. "Hello, mga tito." Medyo kinabahan si Song Suijing at mahinang tumawag. "Ye Zuan, ito ay," tumingin si Ye Zhang kay Ye Zuan.
Direktang hinawakan ni Ye Zuan ang maliit na kamay ni Song Suijing at ipinakilala siya ang prinsesa ng Great Song Dynasty. Ang pagkilos na ito ay nagpaunawa kay Ye Zhang at sa iba pang dalawa sa relasyon ng dalawa. Gayunpaman, nang marinig nila ang mga salita ni Ye Zuan, halos himatayan sila sa gulat. Ang prinsesa ng Great Song Dynasty. Nagtatabas ako ng damo. Ang isang dinastiya ay katumbas ng daan-daan, o kahit libo-libo ng Profound Sun Empire. Paano ang Ye Clan? Ito ay isa lamang maliit, hindi gaanong kabuluhan na angkan sa Profound Sun Empire. Sa mga mata ni Ye Zhang at ng dalawa pa, si Ye Zuan ay lumaki sa antas na hindi nila maisip. Halika, halika, halika. Umupo, umupo. Hindi napigilan ni Ye Zhang ang mapangiti at mabilis na hinayla sina Ye Zuan at Song Suijing para maupo. Tutal pamilya naman sila kaya mabilis silang nag-chat. Si Ye Zuan ay umalis ng bahay sa loob ng 1 taon, at ang Lianian City ay dumanas ng malalaking pagbabago. Inalagaan din ng Profound Sun Empire ang Ye Clan at nagpadala ng maraming tao upang tumulong sa pagtatayo. Hindi lang iyon, maging si Uyang Ming ay dumating sa Lianian City upang mangasiwa. Ang lungsod ng Lianian ay napakahusay na umuunlad at napakahusay. Walang malaking nangyari na nagpaginhawa kay Ye Zuan. Para naman kina Liu Yi at Zhu Qingqing, maayos din ang kanilang pamumuhay. Nababagay lamang sila sa mapayapang buhay na ito, kaya namuhay sila ng walang pag-aalala. Sa pagkakataong ito, si Ye Zuan ay nagdala ng ilang magagandang bagay sa kanya. Alisin, maliban sa cultivation resources at earth-level martial arts, mayroon ding mga yaman na ipinagpalit mula sa devouring system. Halimbawa, ang Meditation Jade Pendant na nagpapataas ng bilis ng cultivation, ang Guardian Puppet na maihahambing sa peak ng True Profound Realm, at iba pa. Kahit na ang Profound Sun Empire ay isang maliit na imperyo lamang, palaging mabuti na maging malakas, kung sakali. Sa pamamagitan ng mga ito, ang Ye Clan, Zhu Clan, at Lin Clan ay tiyak na magiging isa sa pinakamalakas na clan sa Eastern Region. Pagkatapos umalis kay Ye Zhang, bumalik din si Ye Zuan sa maliit na patio kung saan siya nakatira. Bago pa man siya makapasok sa maliit na patio ay naririnig na niya ang mga tawanan at daldalan. Halata namang nagloloko ang dalawang batang babae. Direktang itinulak ni Ye Zuan ang pintuan ng courtyard at pumasok kasama si Song Suijing. Nang makita ng dalawang batang babae si Ye Zuan, direktang lumipad din sila sa harapan niya. Young Master, sa wakas nakabalik ka na. Direktang sumugod si Liu Yi sa mga bisig ni Ye Zuan, nasasabik na ang kanyang mga mata ay namumula. Haha, 1 taon na kitang hindi nakita, tumangkad din si Liu Yi. Bahagyang tinapik ni Ye Zuan ang ulo ni Liu. Ikaw bastard, wala kang pakialam sa amin ngayong ikaw na ang general ng estado. Ang tagal mong hindi bumabalik. Galit na lumapit si Zhu Qingqing at direktang itinuro ang ilong ni Ye Zuan. Can't help it, time was tight, kaya diretso akong umalis sa Profound Sun Empire. Now I'm back. Ngumiti si Ye Zuan, pagkatapos ay marahang hinayla si Song Suijing, na nakatayo sa pintuan, at ipinakilala siya, hayaan mong ipakilala kita. Ito ang kapatid kong babae, si Liu. Ito, kapatid ko rin si Zhu Qingqing. Bago siya matapos magsalita, malungkot na sinabi ni Zhu Qingqing, sino ang iyong nakababatang kapatid na babae? Ako ang iyong mapapangasawa. Alam kong hindi mo malalaman ang iyong lugar. Nagdadala ng magandang kapatid na babae sa bawat pagkakataon. Natigilan si Ye Zuan, at bigla niyang naalala na ibinalik niya si Guan Yulan noong nakaraang bagong taon. Hindi niya alam kung maayos na ba si Guan Yulan ngayon. Gayunpaman, hindi niya masyadong inisip iyon, pupunta siya sa Shattering Cloud Sect mamaya para tingnan kung nakabalik na si Guan Yulan. Fake ka lang. Isa pa, fiancé ko rin si Song Suijing, dapat magkaayos tayo sa hinaharap. Awkward na ngumiti si Ye Zuan, nakikita na niya ang mga mata ni Song Suijing na gustong kainin siya. Alam din niya na si Song Suijing ay hindi nakikipagtalo kay Zhu Qingqing, ngunit sa isa pang magandang kapatid na babae na binanggit ni Zhu Qingqing. I'll let it go this time, but if you bring her back next time, I'll bite you to death. Galit na sabi ni Zhu Qingqing, pagkatapos ay direktang lumipat sa tabi ni Song Suijing at matamang sinabi, itong kapatid na babae, pumasok tayo sa loob at mag-usap,
huwag mo siyang pansinin. Inilibot ni Yezuan ang kanyang mga mata, ang kanyang mukha ay mas mabilis na nagbago kaysa sa panahon. Kabanata 225. Agad na tumakbo ang tatlong babae papasok ng bahay. Hindi sila sinundan ni Yezuan. Sa tansya niya, magkakasundo ang tatlong babae. Kung tutuusin, mga dalaga pa sila. Gaya nga ng inaasahan niya, wala pang kalahating oras, tinatawag na nilang magkapatid ang isa't isa at maayos na nag-uusap. Pagkatapos nito, nagpalit si Yezuan ng dalawang maliliit na bagay mula sa sistema ng paglamon at pumasok sa bahay. Liuyer, Xingqing, isuot mo itong dalawang maliit na jade pendants. Mayo iligtas nila ang iyong buhay sa oras ng panganib. Ibinigay ni Yezuan ang dalawang maliit na jade pendants. Nagbalik ka ng regalo. At least may konsensya ka. Kinuha ni Zhu Qingqing ang jade pendant at nalaman na ang pagkakayari ay napakaganda. Maganda ang hitsura nito sa kanyang leeg. Ito ay isa pang uri ng puppet na ipinagpalit ni Yezuan. Kung sila ay nasa panganib, ito ay magpapaikli ng malalim na chi puppet na maihahambing sa tuktok ng True Profound Realm. Ito ay mas mahalaga kaysa sa ilang metrong taas na guardian puppet. Hindi lang iyon, espesyal ding pinili ni Yezuan ang isang earth-level cultivation method na angkop para sa mga babae. Nag-set up pa siya ng malaking spirit gathering formation sa Ye family para mapabilis ang kanilang cultivation. Kasabay nito, ibinigay niya ang dalawang jade pendants kina Liuyer at Xingqing. Hindi nagtagal at naging eksperto na ang dalawang babae. Hindi inaasahan ni Yezuan na magiging sobrang eksperto sila. Nais niya lamang na magkaroon sila ng mga kasanayan sa pagliligtas ng buhay. Bukod dito, ang paglilinang ay maaaring mapataas ang kanilang habang buhay. Nagkaroon ng maraming benepisyo. Ilang araw bago ang bagong taon, sumakay si Yezuan sa Soaring Skyrock patungo sa Shattering Cloud Sect. Gayunpaman, nalaman niyang hindi pa bumabalik si Guan Yulan. Walang magawa, maaari lamang siyang pumunta sa Mystic Sun Imperial Capital para iulat ang kanyang kaligtasan kay Zhao Chongguang dahil hindi pa nakabalik sina Zhao Pan at Jiang Xian. Sa huli, bumalik siya sa Lianian City at nagtanim ng ilang mahahalagang espiritong damo sa Ye, Lin, at Zhu families para madagdagan ang Heaven Earth Yuan Qi at mapadali ang pagtitipon ng mga espirito. Noong nakaraang taon, ibinalik ni Yezuan si Guan Yulan. Sa kasamaang palad, lumabas si Guan Yulan para magsanay at hindi pa bumabalik. Sa totoo lang, medyo na-miss ni Yezuan si Guan Yulan. Kung tutuusin, magtapat na sa kanya si Guan Yulan. Sa pag-iisip nito, nagalit si Yezuan. Gusto niyang tumakbo sa libingan ni Zhou Kang, hukayin siya, at pagkatapos ay hagupitan siya. Sa pamamagitan lamang ng paghagupit sa kanyang bangkay ay maibsan niya ang puot sa kanyang puso. Sa pagdating ng bagong taon, mas matanda si Yezuan ng 1 taon. Siya ay 17 taong gulang na. Pagkatapos ng bagong taon, nanatili siya sa Lianian City ng ilang araw bago sumakay sa Soaring Skyrock pabalik sa Soaring Sky Mansion. Ang Beast, God Religion, nawasak na ang punong tanggapan, kaya walang dapat ikatakot. Gayunpaman, sa pagkakataong ito, kailangan nilang alisin ang mga ugat ng problema. Kung hindi, maaari silang bumangon muli sa hinaharap. Si Song Cheng, Judge Song, at ang iba ay nakabalik din sa High Firmament Mansion ng mas maaga kaysa kay Yezuan. Nang bumalik si Yezuan sa Soaring Heaven Mansion, agad na hinanap siya ng Supreme Elder. Sa ngayon, nalaman niya na nakapasok na si Song Switch sa Divine Core Realm. Agad siyang tumawa ng malakas, at malapit ng malaglag ang kanyang mga ngipin. Isang 17 taong gulang na Divine Core Warrior, at isang 18 taong gulang na Divine Core Warrior, ito ang unang pagkakataon sa kasaysayan ng Soaring Heaven Mansion. Dahil nakapasok na si Yezuan sa Divine Core Realm, oras na para magsimula na rin siya. Simulan ano? Hamanin ang listahan ng daigdig. Bukod kay Jiang Yu, mayroong 4 na iba pang Divine Core Warriors sa Earth list sa Underworld Palace. Sa madaling salita, ang 5 hanggang 10 pwesto ay lahat ng Half-Step Origin Core Warriors. Hindi niya hinamon ang alinman sa 4 na Divine Core Warriors. Pagkatapos ng lahat sila ay mula sa Divine Continent Alliance. Sa makatuwid, hinamon lamang niya ang 10 ranggo na mandirigma. Kahit na ang matandang disipulong ito ay mula rin sa Divine Continent Alliance, inamin niya ang pagkatalo ng walang pag-aalinlangan.
Kaya lang, pumasok sina Yezuan at Song Suijing sa heavenly abode. Sa sandaling ito, dumating sina Yezuan at Song Suijing sa heavenly abode at nanatili sa parehong courtyard. Saktong pagtapak nila sa lupa ay may dumating na naghahanap sa kanila. Lumingon si Song Suijing, at nang makita niyang ito ang kanyang amo, agad niyang binati ng may paggalang, "Guro, bakit ka nandito?" Ang lalaki ay ang Grand Elder ng Soaring Heaven Mansion, si Zhou Yan. Pumasok siya ng walang pag-aalinlangan, at may ngiti sa kanyang mukha. Sinabi niya, "Haha, narinig ko mula sa Sect Elder Song na pareho kayong nakalusot sa Mortal Core Realm. Mabuti, ito ay mahusay." Nang marinig ito, hindi maiwasang mamula ang mukha ni Song Suijing. Dahil narinig ni Zhou Yan ang tungkol dito, malamang na alam niya ang tungkol sa relasyon nila ni Yezuan. Pagkatapos sabihin iyon, ibinato ni Zhou Yan ang kanyang tingin kay Yezuan. Kasabay nito, ang pagtataka ay lumitaw sa kanyang mukha, at sinabi niya, "Katulad ka ng iyong ama, ito ay hindi ka panipaniwala. Nakapasok ka na sa heavenly abode, ngunit hindi ibig sabihin na makapasok ka sa top 5 nanograms heavenly abode. Kailangan mo pa ring magsikap. Senior, pwede mo bang sabihin sa akin ang cultivation level ng top 5 senior disciples?" Kinuyam ni Yezuan ang kanyang kamao at nagtanong, "Alam kong sumali ka sa Divine Continent Alliance. Mahusay iyon, ang ikalimang ranggo na mandirigma ay isang rogue cultivator, at hindi siya sumali sa anumang kapangyarihan. Relatively speaking, siya ang pinakamahina. Kung naghahanap ka ng motibasyon, gawin mo siyang target mo." Ang kanyang pangalan ay Zhou Dongfeng, isang mid-mortal core warrior na may pambihirang lakas. Gumagamit siya ng 2 espada sa isang kamay, at nililinang niya ang kasanayan sa ranggo ng Earth Gale 36 Swords. Casual na paliwanag ni Zhou Yan. Mayroong ilang mga superhenyo sa heavenly rankang, at lahat sila ay tinuruan ng isang tao. Ang numero 1 ranggo na mandirigma ng Divine Continent Alliance, ang Alliance Chief, ay nakalusot na sa Earth Core Realm. Para sa pangalawang ranggo na si Jiang Yu, ang ikatlo at ika-4 na ranggo na mandirigma, hindi rin sila ordinaryong mandirigma. Lahat sila ay nakalusot sa Late Mortal Core Realm. Para sa ika-5 ranggo na si Zhou Dongfeng, siya ay nasa Mid-Mortal Core Realm lamang, at mas madali siyang pakitunguhan. Mid-Mortal Core Realm, ha? Naiintindihan ko. Bahagyang tumanggo si Yezuan sa kanyang ulo. Kung ito ay isang Mid-Mortal Core Profound Beast, ito ay magiging isang piraso ng cake para sa kanya. Ngunit ito ang Soaring Heaven Mansion, kaya hindi siya 100% kumpiyansa. Bagamat hindi siya 100% tiwala, siya ay hindi bababa sa 80% tiwala. Handa siyang hamunin itong Zhou Dongfeng mamaya. Sige, narito ang mga materyales na kailangan para sa 20 armas ng Earth Rank at 306 Yuan Pills. Kapag tapos ka na, ipadala ang mga ito sa akin. O tama, kailangan ninyong pigilan ang inyong mga sarili, huwag ipagpaliban ang inyong paglilinang. Panipi. Naghagis si Zhou Yan ng storage ring kay Yezuan, pagkatapos ay umalis siya. Kinuha ni Yezuan ang storage ring at binigyan ito ng mabilisang pagsusuri. Tama ang dami. Ang isang sandata ng Earth Rank ay 200,000 mid-rank na kristal na bato. 20 sa mga ito ay magiging 4 na milyong mid-rank na mga kristal na bato. Ang 306 Yuan Pills ay magiging 3 milyong mid-rank na kristal na bato. Kung natapos ni Yezuan ang lahat ng ito, kikita sana siya ng 7 milyong mid-rank na kristal na bato. Namula ang mukha ni Song Suijing, hindi makapaniwalang tanong niya, bakit ang dami? Kaya mo bang tapusin lahat? Haha, minamaliit mo ako. Bakit? Nag-aalala ka ba na hindi kita kayang pakainin? Biro ni Yezuan. Kahit na hindi alam ni Song Suijing ang eksaktong halaga, alam niya na ito ay isang astronomical figure, na kahit si Song Cheng ay hindi nang ahas na isipin. Tapos lalabas ka ngayon. Kinagat ni Song Suijing ang kanyang mga labi. Oo, pero hindi ako lalabas para pinuhin sila. Dahil wala ka namang gagawin, sabay na tayo. Pagkatapos magsalita ni Yezuan, hinawakan niya ang kamay ni Song Suijing at naglakad palabas. Kinusot ni Song Suijing ang kanyang malalaking mata at nagtanong, saan tayo pupunta? Ang Challenge Arena, Kabanata 226. Oh, hindi na nagtanong pa si Song Suijing.
Sa ngayon, siya at si Yezuan ay nakalusot sa Divine Core Realm, at madali nilang matatalo ang mga half-step Origin Core Realm Warrior na iyon. Baka matalo pa nila ang ilang ordinaryong Divine Core Realm Warrior. Pagkatapos ng lahat, nakipag-ugnay siya sa bloodline ng isang Sword Emperor, at direktang natutunan niya ang Earth Rank Martial Arts. Higit pa rito, lubusan niyang pinagkadalubhasaan ito, at ang kanyang lakas sa pakikipaglaban ay tumaas ng husto. Habang nasa daan, si Yezuan ay nakagawa din ng bagong sandata sa Earth level. Ito ay isang mahabang espada para sa mga kababaihan, at tinawag itong Frost. Espesyal niyang pinik ito para kay Song Suijing, at kasabay nito, ipinagpalit din niya ito sa Nebula Sword. Pagkaraan ng ilang sandali, nakarating na sila sa Challenge Arena ng Heavenly Abode. Walang masyadong tao sa makalangit na tahanan. Hindi kasama ang daang mga disipulo sa Heaven Rankang, mayroon lamang 100 o higit pang mga bagong dating. Karamihan sa kanila ay mga bagong disipulo mula sa Central State. Habang naglalakad si Yezuan, desyerto ang mga lansangan. Pagpasok sa Challenge Arena, ganoon pa rin. Gayunpaman, nang makita niya ang Guardian of the Soaring Cloud Mansion na nakaupo na naka-cross-legged sa tabi ng Challenge Arena, nagningning ang kanyang mga mata. Senior Kuya. Pumasok si Yezuan at sumigaw. Nang marinig siya ng tagapangalaga, hindi niya maiwasang imulat ang kanyang mga mata. Nang makita niya si Yezuan, hindi niya napigil ang mapasigaw sa gulat, Yezuan. Ang taong ito ay si Mo Wen, ang tagapangalaga ng Soaring Cloud Mansion, na nagrekomenda kay Yezuan na pumasok sa Underworld Abode. Hindi ko akalain na dito ko makikita si Kuya. Mabilis na lumakad si Yezuan. Pagkatapos ng araw na iyon, ito ang unang pagkakataon na nakita niya si Mo Wen. Bagamat ito ang unang beses na nagkita tayo mula noon, marami akong narinig tungkol sa iyo nitong mga nakaraang araw. Pinunasan ni Mo Wen ang malamig na pawis sa kanyang noo at sinabi. Nang marinig ito, isang tuyong tawa ang pinakawala ni Yezuan. Siya ay talagang medyo mataas ang profile kamakailan. Senior Kuya, bakit pawis na pawis ka? Sa sandaling ito, si Song Suijing, na nasa likod ni Yezuan, ay hindi maiwasang magtanong. Natural na kilala ni Mo Wen si Song Suijing. Paliwanag niya, hindi ako makakalusot sa Divine Core Realm, kaya ang katawan ko lang ang pinaghirapan ko. Kaya naman nililinang ko ang body refining technique. Ang paraan ng paglilinang sa pagpapapino ng katawan ay hindi isang bagay na maaaring linangin ng isang ordinaryong tao. Nangangailangan ito ng isang malakas na kalooban, dahil ang pamamaraan ng paglilinang sa pagpapapino ng katawan ay nangangailangan ng patuloy na pagpunit ng mga kalamnan at pagkatapos ay ayusin ang mga ito. Kung isang ordinaryong tao ang maglilinang nito, malamang himatayan sila sa sakit. Panipi, kaya ganyan. Panipi, bahagyang tumango si Yezuan. Sinubukan niyang mag-cultivate ng body refinement technique noon, ngunit ito ay masyadong hindi mabata. Bloodline, kaya ang body refining technique. Tila si Mo Wen at ang iba pang mga guardians ng Lingxiao Mansion, na nasa half-primal core realm, ay hindi mga ordinaryong tao. Pagkatapos ng lahat, maaari lamang nilang ipagpatuloy ang landas ng pagpapadalisay ng kanilang mga katawan. O tama kuya, para sa'yo itong mga table tasks. Biglang naglabas si Yezuan ng isang bote ng mga table tasks. Ito ay tiningnan ito ni Mo Wen ng may pagtataka. This is a pill concocted by me. It can increase the efficiency of the body refining technique. It can also reduce pain. It's especially suitable for people who cultivate the body refining technique, sagot ni Yezuan. Matapos itong marinig ni Mo Wen, nagliwanag ang kanyang mga mata. Siya ay kasalukuyang natigil sa isang mahalagang punto. Ilang beses na niyang sinubukan, pero hindi siya makalusot. Kung ininom niya ang tabletang ito, maaaring magtagumpay siya. Sige, maraming salamat. Hindi nag-atubili si Mo Wen at tinanggap ito. Then, he asked, "Alright, bakit nandito ka ngayon?" Naalala lang ni Yezuan na narito siya para hamunin ang isang tao. Agad niyang sinabi, na-promote na tayo sa Heavenly Abode. Ngayon, nandito tayo para hamunin ang isang tao. Oh, hamon. Medyo namangha si Mo Wen, ngunit hindi niya ito masyadong inisip. Naglabas siya ng listahan ng pangalan at nagtanong, sino ang gusto mong hamunin? Tara na muna,
Itinulak ni Yezuan si Song Suijing pasulong. Ako, tiningnan ni Song Suijing ang listahan ng pangalan at itinuon ang kanyang tingin sa ika-17 na lugar sa Heaven List. Then, she pointed at the name and said, "I'll challenge this senior." Halos matakot si Mo Wen nang makita ang pangalan. Ang ika-17 na lugar sa Heaven List ay hindi kabilang sa anumang sekta. Gayunpaman, siya ay isang Divine Core Realm Warrior. Junior Sister Song, niloloko mo ba ako? Nagtatakang tanong ni Mo Wen. Senior Brother Mo, seryoso ako. Nakalusot na ako sa Divine Core Realm sa panahon ng pagpuksa sa Beast God Sect. Ngumiti ng pilyo si Song Suijing. Malaki ang pasasalamat niya kay Mo Wen. Pagkatapos ng lahat, si Mo Wen ang nag-ayos na manatili sila ni Yezuan sa iisang courtyard. Ano? Divine Core Realm. Gulat na sigaw ni Mo Wen. Naramdaman niyang hindi niya nakikita si Song Suijing. Kahit si Yezuan ay hindi nakakakita sa pamamagitan ng Song Suijing. Gulat na siya. Sa loob lamang ng ilang buwan, pareho silang nakalusot sa Divine Core Realm. Isa itong malaking dagok sa kanya. Gayunpaman, marami na siyang nakita sa mundo, kaya mabilis niyang nabawi ang kanyang katinuan. Sabi niya, sige, tutulungan kitang makipag-ugnayan sa kanila. Pagkatapos niyang magsalita ay agad siyang umalis. Bata, sumanib ka na sa Sword Emperor Bloodline, at ang iyong sword technique ay nag-improve ng husto. Hindi ka matatalo, kung hindi, papaluan ko ang iyong puwitan. Sinandok ni Yezuan si Song Suijing gamit ang kanyang kaliwang kamay. Kasabay nito, ang kanyang mga kamay ay nagsimulang gumala sa paligid, at siya ay halos madulas sa ipinagbabawal na lugar. Natakot si Song Suijing kaya mabilis siyang nakalaya. Ang sama mo, bawal mo akong hawakan kapag nasa labas tayo. Galit na tinitigan ni Song Suijing si Yezuan. Bagamat walang masyadong tao sa Heavenly Abode, paano kung may dumaan? Ngumiti si Yezuan at bahagyang kinurot ang kanyang maliit na ilong. So sinasabi mo na okay lang pag-uwi natin? Hindi kahit na pag-uwi natin. Napangisi si Song Suijing. Hindi na niya gustong manatili pa sa paksang ito, kaya mabilis niyang binago ang paksa. Sino bang senior na disipulo ang hahamunin mo mamaya? Maghintay tayo at tingnan. Casual na sagot ni Yezuan. Gayunpaman, mayroon na siyang kandidatong nasa isip. Buti naman, ginagamit mo ako para subukan ang lakas ng mga nakatatandang disipulong iyon. Medyo nagalit si Song Suijing. Nagmamadaling sinabi ni Yezuan, syempre hindi. Sige, may naiisip na akong kandidato, bakit hindi mo hulaan? Tinitigan ni Song Suijing ang nakangiting mukha ni Yezuan. Biglang may naisip siyang hula. Nagtatakang tanong niya, huwag mong sabihin sa akin na hahamunin mo ang nakatatandang disipulo na si Zhou Dongfeng, na nasa ika-5 ranggo sa Heavenly Ranking. Haha, ang bait mo talaga. Tuwang-tuwa si Yezuan kaya agad niya itong hinalikan sa pisngi. Nababaliw ka na ba? Ang matandang disipulong si Zhou ay nasa paunang Mortal Core na kaharian. Naalala ni Song Suijing ang nangyari noong araw na iyon. Ano bang kinakatakutan mo? Challenge lang yan. Pag natalo ka, makabalik ka na lang after a month. Hindi gaanong nagsalita si Yezuan, ngunit ginamit niya ang pinakasimpleng paraan para mapanatag si Song Suijing. Kung gayon mas mabuting mag-ingat ka. Hindi rin gaanong nagsalita si Song Suijing. Ito ay iba sa pangyayari noong Tang Dynasty. Bukod dito, tiwala pa rin siya kay Yezuan. Bagamat kakapasok lang nilang dalawa sa Mortal Core Realm, naramdaman niya na ang kanyang lakas ay hindi katulad ng kay Yezuan. Di nagtagal, bumalik si Mo Wen, sabay-sabay na nagdala ng 2 tao. Ang isa ay isang disipulo na nakasuot ng uniforme ng Heavenly Abode, habang ang isa ay isang elder ng Soaring Cloud Mansion. Kabanata 227. Ikaw ang gustong hamunin ako. Nang makapasok ang alagad sa arena at makitang magkayakap ang dalawa, agad itong nagtanong. Ngunit, nakatingin siya kay Yezuan. Hindi ako, siya. Nagkatinginan si Yezuan at ang disipulo, pagkatapos ay binitawan si Song Suijing at sinabi. Nakalusot ka lang sa Mortal Core Realm, bakit hindi ka gumugol ng ilang oras sa pagsasama-sama ng iyong cultivation base at pumunta dito para hamunin ako? Halatang hindi nasisiyahan ng disipulo, dahil masasabi niyang parehong mas bata sa kanya sina Yezuan at Song Suijing. Sa sandaling ito, ang elder ng sekta ay lumapit sa kanila at sinabing, kaya ito ay maliit na batang babae Song.
Nabalitaan ko mula sa inyong lolo na kayong dalawa ay magkakaroon ng hindi pangkaraniwang mga tagumpay sa hinaharap. Salamat sa papuri, Lolo Yan. Magalang na nagpasalamat si Song Suijing sa sect elder. Yan. Nang marinig ni Yezuan ang pangalang ito, agad niyang napagtanto kung sino yon. Ang matandang ito ay malamang na ang Divine Core Warrior mula sa Great Yan Dynasty, si Yan Wende. Sinasabing kapareho niya si Song Cheng, isang initial mortal core warrior. Sige, ako na ang maghuhukom sa hamon na ito. Huwag masyadong lumayo, huwag kayong magdadamayan, sabi ni Yan Wende. Ngayon lang napagtanto ng disipulo kung sino si Song Suijing. Hindi ba siya ang bagong disipulo ng sect elder? Pero, hindi niya masyadong pinag-isipan. Sa ngayon, gusto lang niyang talunin si Song Suijing sa lalong madaling panahon, pagkatapos ay bumalik at ipagpatuloy ang kanyang paglilinang. Naglakad si Song Suijing at ang disipulo papunta sa arena. Tumalon din si Yan Wende sa arena, pagkatapos ay sinabi niya, dahil handa ka na, magsimula tayo. Pagkatapos niyang magsalita, kinuha ni Song Suijing ang kanyang frost sword. Ito ay isang mahabang espada ng babae na nagbubuga ng malamig na hangin. Isang earth weapon. Nang makita ng alagad ang mahabang espada, nagulat siya. Hindi niya inaasahan na may earth weapon si Song Suijing. Hindi gaanong tao sa Soaring Heaven Mansion ang may earth weapon. Higit sa lahat, wala siya. Sa isang iglap, nagbago ang kanyang ekspresyon, pagkatapos ay naglabas siya ng high-rank spirit longsword. Hindi pa nagsisimula ang laban, at mas mahina na siya sa mga gamit. Mahirap sabihin kung sino ang mananalo sa hamon na ito. Gayunpaman, sa sandaling ito, Suij, palitan mo yung armas mo. Biglang sumigaw si Yezuan mula sa ibaba ng stage. Si Song Suijing, na nasa arena, ay natigilan din nang marinig niya ito. Gayunpaman, naunawaan niya sa susunod na sandali at agad na inilipat ang Ice Frost sa Autumn Water Sword. Talagang naglakas loob ka na tingnan ako. Galit na galit ang alagad na ito, at direktang nagsalita. Sumugod ang espada. Ang mga nakakakilala sa kanya ay nagbigay sa kanya ng palayaw, ang martial maniac. Ito ay dahil ginugol niya ang lahat ng kanyang oras sa paglilinang, at hindi siya nagpakita ng anumang awa sa mga batang babae. May isang beses nang nakipag-away siya sa isang Divine Core Senior Sister Disciple ng higit sa 100 round, at sa huli, pareho silang nasugatan ng husto. Sa makatuwid, hindi siya magpapakita ng awa kay Song Suijing. Tumigas ang ekspresyon ni Song Suijing habang pinagmamasdan si Chuli na humahanggos patungo sa kanya. Ang kanyang danchi ay bumulwak habang siya ay naglunsad ng isang pag-atake. Dati, siya ay sumanib sa isang binhi ng bloodline ng Sword Emperor, at ang kanyang lakas sa pakikipaglaban ay tumaas. Gayunpaman, kulang pa rin siya sa karanasan sa pakikipaglaban. Sa makatuwid, nais ni Yezuan na gamitin ang pagkakataong ito para sanayin siya ng kaunti. Sa isang iglap, nagsagupaan ang dalawang figure. Ang mga malamig na ilaw ay kumikislap, at ang tunog ng pagbanggan ng bakal ay naririnig. Si Yezuan ay nanunood mula sa ibaba ng entablado na may kalmadong ekspresyon. Medyo tiwala siya sa lakas ng pakikipaglaban ni Song Suijing. Sa isang kisap mata, mahigit 100 galaw ang palitan ng dalawang figure sa entablado. Wala sa kanila ang gumamit ng anumang martial arts, at mukhang pare-pareho ang mga ito. Gayunpaman, sa paglipas ng panahon, nagsimulang maneg si Song Suijing. Paano ito posible? Ang husay niya sa espada ay mas magaling pa sa akin. Nagulat ang alagad. Ginugol niya ang lahat ng kanyang oras sa paglinang ng kanyang espada, at kakaunti lamang ang mga tao sa heavenly rankang na ang husay sa espada ay mas mahusay kaysa sa kanya. Hindi niya akalain na malalampasan siya ng ibang tao ngayon. Nagtataka ito kung ang kanyang lakas sa pakikipaglaban ay tumitigil. Kunin mo ito. Raging Flame Sword. Biglang binalot ng disipulo ang kanyang sandata ng kanyang danchi, pagkatapos ay mabangis niyang ibinaba ito. Sa isang iglap, tila nag-aapoy ang kanyang sandata, at isang mahinang sunog na amoy ang lumabas. Gayunpaman, hindi dapat pabayaan si Song Suijing. The Heavenly Star Sword Technique, Falling Stars. Napaatras siya ng ilang hakbang at ilang beses na iwinagayway ang mahabang espada. Lumitaw sa kanyang harapan ng mga nakasisilaw na bituin. Habang tinutusok niya ang kanyang mahabang espada, ang mga bituin na ito ay biglang nagwawalis,
at mayroong higit sa 100 mga ito. Masyadong mabilis ang pagkilos na ito. Ang kalaban ni Song Sui-jing ay hindi nakapag-react sa oras at direktang tinamaan ng ilang bituin. Sa kabutihang palad, gumamit siya ng isang defensive martial arts technique sa oras, para makasulong siya kasama ang mga bituin. Gayunpaman, ang tunay na hakbang ng pagpatay ay darating pa. Sky Splitter Sword, sigaw ni Song Sui-jing sa kanyang puso. Ikinumpas niya ang kanyang mahabang espada, at isang puting ilaw ang kumislap, direktang pinutol ang mahabang espada ng kanyang kalaban na tila nag-aapoy sa kalahati. Pagkatapos, mabilis siyang sumaksak muli. Heavenly Star Sword Technique, Meteor Strike. Boom! Isang malaking pagsabog ang biglang naganap sa arena. Nagkaroon ng pagsabog, at isang figure ang direktang natangay. Ito ang ika-17 na ranggo na disipulo sa Heavenly Rankang. Sa katunayan, noong gumamit si Song Sui-jing ng isang mid-rank Earthrealm martial art, napagdesisyonan na ang kinalabasan, dahil hindi na makayanin ng kanyang kalaban ang pag-ataking ito. Gayunpaman, ito ay isang hamon na arena, hindi isang labanan sa buhay at kamatayan. Iyon ang dahilan kung bakit nagpakita ng awa si Song Sui-jing, kung hindi, ang kanyang kalaban ay naging bangkay na. Song Sui-jing ang nanalo, natigilan sandali si Yan Wende, tapos sumigaw siya ng malakas. Karaniwan na para sa isang taong kakapasok lang sa Mortal Core Realm na talunin ng isang senior na kapatid na kapareho ng level. Pagkatapos ng lahat, may mga kaso kung saan may humamon sa isang taong may mas mataas na antas. Ang disipulong iyon sa Heavenly Rankang ay natalo ni Song Sui-jing, na walang rankang, kaya pinalitan ng kanyang rankang, at kinailangan niyang hamunin muli ang ibang tao. Gayunpaman, hindi ito mahalaga. Ang mahalaga ay natalo siya nang wala pang 1 minuto. Buong puso kong tinatanggap ang pagkatalo ko, Column. Kinuyam niya ang kanyang kamao kay Song Sui-jing, pagkatapos ay mabilis na umalis. Ngayon lang, nagpakita ng awa si Song Sui-jing, at pinalabas lang siya ng arena. Ye Zuan, nanalo ako, gulat na sigaw ni Song Sui-jing. Direkta siyang tumalon mula sa arena at itinapon ang sarili sa mga bisig ni Ye Zuan. Not bad, bibigyan kita ng reward. Ngumiti si Ye Zuan, at hinalikan ang kanyang noo sa pamamagitan ng kanyang bangs. Medyo nagulat din siya, hindi niya inaasahan na ganoon kadaling manalo si Song Sui-jing. Ang Sword Emperor Bloodline ay lumampas na sa kanyang inaasahan. Matapos makipag-ugnay sa Sword Emperor Bloodline, ang sword technique ni Song Sui-jing ay naging mas makinang, at ang bilis ng kanyang sword technique ay hindi isang bagay na maihahambing ng isang ordinaryong tao. Kung pag-uusapan, si Ye Zuan mismo ay hindi kailanman gumamit ng Heavenly Star Sword Technique na natutunan niya pagkatapos makipag-fusion sa Sword Emperor Bloodline. Susubukan niya ito mamaya. Aha! Sa sandaling ito, parehong lumakad sina Yan Wende at Mo Wen. Umubo ang dating, labis na tinakot si Song Sui-jing kaya mabilis niyang binitawan si Ye Zuan. Hindi ko inaasahan na ang iyong kakayahan ay mag-improve ng husto. Ye Zuan, sino ang gusto mong hamunin? Diretsong tanong ni Yan Wende. Medyo na-curious din si Mo Wen. Pakiramdam niya ay mas malakas si Ye Zuan kaysa kay Song Sui-jing. Gusto kong hamunin si Senior Brother Zhou Dongfeng, sagot ni Ye Zuan. Si Zhou Dongfeng ay ang disipulo ng unang Mortal Core Realm na nireranggo sa ika-5 sa Heavenly Rankang. Kasabay nito, siya rin ang misyon ni Ye Zuan. Sa pamamagitan lamang ng pagkatalo sa kanya ay makikilala ni Ye Zuan ang dakilang elder ng Soaring Sky Mansion, si Lin Wenyu. Kabanata 228. Sigurado ka ba? Nagtatakang tanong ni Yan Wende. Oo, seryosong tumanggaw si Ye Zuan. Challenge lang, parang hindi niya kaya. Sige, tatawagan ko ng personal si Zhou Dongfeng. Nakita ni Yan Wende kung gaano tiwala si Ye Zuan, kaya agad niyang iwinagayway ang kanyang manggas at umalis. Para naman kay Mo Wen, laking gulat niya na wala siyang masabi. Kailan niya naisip na ang batang mula sa True Element Realm ay makakarating sa ganoong kaharian sa napakaikling panahon. Maya-maya, bumalik si Yan Wende, na umalis. Kasabay nito, may kasama siyang walang pakialam na binata. Ang pang-5 sa Heaven Rankang, si Zhou Dongfeng. Ang Zhou Dongfeng na ito ang pinakamataas na henyo ng Soaring Heaven Mansion. Nasa parehong kaharian siya ni Yan Wende, ang Initial Mortal Core Realm.
Gayun din, sinabi na ang kanyang lakas ay umabot sa rurok ng Initial Mortal Core Realm. Ito ay pinaniniwalaan na malapit na siyang makapasok sa Profound Mortal Core Realm. Pagkatapos niyang sundan si Yan Wende sa arena, agad na bumagsak ang tingin niya kay Ye Zuan. Ang walang malasakit na tingin ni Ye Zuan ay naging dahilan ng kanyang kalungkutan. Kasabay nito, ipinaalala nito sa kanya ang isang kasabihan, ang bagong panganak na guya ay hindi natatakot sa isang tigre. Emph, hindi mo talaga alam ang kalawakan ng langit at lupa. Ang alam mo lang ay magpanday ng mga armas at mag-concoct ng mga table tasks. Kung hindi kita turuan ng leksyon mamaya, iisipin ng iba na ako, si Zhou Dongfeng, ay isang taong basta-basta mapapalaban. Malamig na sabi ni Zhou Dongfeng sa kanyang puso. Kumusta, kuya? Matapos makita ang bagong dating, magalang na itinago ni Ye Zuan ang kanyang mga kamao, dahil mula ngayon, matatawag na niya ang bagong dating na junior na kapatid. Stop talking nonsense, let's begin. Naiinip na sabi ni Zhou Dongfeng, pagkatapos ay naglakad siya patungo sa arena. Bahagyang ngumiti si Yan Wende, na nakatayo sa tabi niya. Ang mga henyo at eksperto ay karaniwang may pagmamataas. Ang mga taong tulad ni Ye Zuan ay napakabihirang. Dahil nagmamadali ang kalaban, natural na sasamahan siya ni Ye Zuan. Mag-ingat ka, mahinang paalala ni Song Suijing sa kanya. Don't worry, parang hindi mo nakita ang recovery ability ko. Bahagyang tinapik ni Ye Zuan ang kanyang ulo, pagkatapos ay naglakad siya papunta sa arena. Noong araw na iyon, nang bumalik siya sa Soaring Firmament Mansion, nawala rin sa isip si Ye Zuan at pinutol ang kaliwang braso. Tapos, hindi siya umiinom ng kahit anong pills. Sa halip, ibinalik niya ang naputol niyang kamay. Maya-maya'y muling kumapit ang naputol na kamay. Makalipas ang ilang minuto, gumaling ang sugat. Ito ang super recovery ability ng 10,000 Flower Bloodline. Nakita ni Song Suijing si Ye Zuan na muling idinikit ang kanyang braso gamit ang kanyang sariling mga mata, kaya hindi siya gaanong nag-alala. Sa ngayon, ang katawan ni Ye Zuan ay puno ng mga high-grade bloodline. Susunod ay ang top-grade bloodlines at god-grade bloodlines. Iniisip ni Ye Zuan na kung itataas niya ang 10,000 flower bloodline sa pinakamataas na antas, maaari niyang palakihin muli ang kanyang mga paa. Kung ganoon talaga, magiging unkillable cockroach talaga siya. Hanggat hindi nataman ang kanyang mga vital points at hindi siya agad namamatay, pagkatapos ay hindi siya matatalo. Naglakad silang dalawa sa paanan ng stage. Pagkatapos, kinuha ni Ye Zuan ang kanyang Earth Artifact, ang Nebula Sword. Para naman kay Zhou Dongfeng, naglabas din siya ng dalawang armas. Pareho silang Earth Artifacts. Itong si Zhou Dongfeng ay nililinang ang Earth Tier 36 Gale Swords. Bukod dito, binago niya ito sa isang dalawang kamay na espada. Nangangahulugan ito na dapat siyang magaling sa bilis. Tumingin si Ye Zuan kay Zhou Dongfeng sa kanyang harapan at inisip ang sarili. Dahil hindi siya sineryoso ng kanyang kalaban, kung gayon ay hindi na niya kailangan na magpakita ng awa. Kung gusto niyang lumaban, kailangan niyang durugan ang kumpiyansa ng kanyang kalaban at gawin siyang mabuhay sa mga anino sa hinaharap. Mag-ingat ka sa pag-aaway mo. Huwag mong saktan ang harmony sa pagitan natin, paalala ni Yan Wende sa gilid. Alam niya na si Ye Zuan ay anak ni Ye Chong. Naramdaman din niya na ang lakas ni Ye Zuan ay pambihira. Gayunpaman, si Zhou Dongfeng ay mas mataas pa rin kaysa kay Ye Zuan. Junior kuya, please. Mahinahong sabi ni Zhou Dongfeng habang hawak ang dalawang espada. Kung gayon dapat kang mag-ingat, senior kuya. Si Ye Zuan ay hindi kumilos ng mapagpanggap. Agad niyang binilisan ang bilis. Sa sandaling ito, hindi siya gumamit ng anumang pamamaraan ng paggalaw. Paimpol niyang idinagdag ang kanyang Jindan Essence sa kanyang paa. Sabi nga, parehong namangha sina Zhou Dongfeng at Yan Wende. Mabilis. Napakabilis. Sa isang kisap mata, si Ye Zuan ay nasa harap na ni Zhou Dongfeng. The Heavenly Star Sword Technique, Falling Stars. Ikanaway ni Ye Zuan ang kanyang kamay. 12-12 ng mga bituin ang lumitaw at direktang bumasag patungo kay Zhou Dongfeng. Si Zhou Dongfeng ay umasa sa kanyang bilis ng pag-atake upang maghanap buhay. Ikinumpas niya ang kanyang mga kamay at winasak ang mga bituin na parang kidlat. Oh, mayroon kang ilang mga kasanayan. Nagulat si Ye Zuan. Gayunpaman, ito lamang ang pampaga niya.
Ang sumunod na nangyari ay ang tunay na pakikitungo. The Heavenly Star Sword Technique, Falling Stars. 12-12 ng bituin ang muling nagwalas. Hindi natarante si Zhou Dongfeng. Nagpapalit-palit siya ng paglaslas gamit ang kanyang mga kamay at madaling nawasak ang higit sa kalahati ng mga bituing ito. Gayunpaman, sa susunod na sandali, ang kanyang ekspresyon ay biglang nag-freeze. Nakita niya ang isa pang alon ng mga bituin na papalapit sa kanya. Ang bilis ng pag-atake ni Ye Zuan ay napakabilis kaya hindi niya milang ang kanyang ulo. Hindi pa tapos ang kabanatang ito, pakilipat ang pahina, huwag kang lalayo sa akin. Meron kang ilang kakayahan, no wonder naglakas loob kang hamanin ako. Gayunpaman, ikaw ay masyadong mahina. Sigaw ni Zhou Dongfeng sa kanyang isipan. Mahusay niyang naiwasan ang mga alon ng falling star ni Ye Zuan, pagkatapos ay sumugod siya sa harap ni Ye Zuan. Gale 36 Swords. Sabay na tumama si Zhou Dongfeng gamit ang dalawang espada. Sa isang iglap, siya ay naka-strike out ng kabuuang 36 na beses. Ito ang kanyang ultimate martial skill. Wala sa mga kapwa niya disipulo na kapareho niya ang ganap na makatiis sa pag-ataking ito. Kahit na ang isang late mortal core warrior ay kailangang maging maingat kapag nahaharap sa pag-ataking ito. Si Ye Zuan ay isang bagong mortal core warrior, paano niya mahahadlangan ang pag-ataking ito? Gayunpaman, siya ay mali, at napakamali. Si Ye Zuan ay hindi isang ordinaryong mandirigma. Ang kanyang katawan ay sumanib sa linya ng dugo ng mataas na ranggo na Fist Emperor. Ang bilis ng kanyang pag-atake ay mas mabilis kaysa kay Zhou Dongfeng. Napaglabanan niya ang lahat ng 36 na hampas ng espada gamit lamang ang Nebula Sword. Ano? Ito ay imposible. Panipi. Nagulat si Zhou Dongfeng. Ang kanyang pinakamahusay na pag-atake ay naharang ng isang tao, at ang kanyang kalaban ay isang antas na mas mababa sa kanya. Hindi siya makapaniwala. Muli siyang hamampas ng Gale 36 Swords kay Ye Zuan. Kanina lang gusto lang niyang turuan ng leksyon si Ye Zuan, kaya naging madali siya sa kanya. Ngunit sa pagkakataong ito, buong lakas na siyang umatake. Sa pagkakataong ito, ang bilis ng kanyang pag-atake ay tumaas ng hindi bababa sa 50%. Gayunpaman, ito ay walang silbi. Madali pa ring naharang ni Ye Zuan ang lahat ng 36 na espada. Kaliwat ka ng labanan sa isa't isa, paano ito maihahambing sa aking unicorn arm? Tikman mo ito, panipi. Biglang kinuha ni Ye Zuan ang pangalawang Nebula Sword mula sa kanyang storage ring. Sa sumunod na segundo, nawala ang dalawang kamay niya. Hindi, napakabilis nito na kahit si Zhou Dongfeng ay hindi ito makita. Heavenly Star Sword Style, Falling Stars. Heavenly Star Sword Style, Falling Stars. Hinamplas ni Ye Zuan ang kanyang dalawang kamay, at 2 beses ang bilang ng mga bituin ay lumitaw sa harap ni Zhou Dongfeng. Nagulat ang huli at mabilis na binawi ang mga kamay para ipagtanggol ang sarili. Ngunit, kalahati lang ng mga pag-atake ang nagawa niyang depensahan. Ang kalahati naman ay direktang tumama sa kanyang katawan. Bang! 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 Sunod-sunod na umalangaw ang mga muffled na tunog habang si Zhou Dongfeng ay patuloy na umaatres. Puno na ng mga butas ang mga damit sa katawan dahil sa pagsabog, kitang-kita ang kanyang katawan na puno ng galos. Sa sandaling ito, bahagyang kumunat ang mga labi ni Ye Zuan. Itinaas niya ang kanang kamay at tumusok pasulong. Meteor Strike. Kabanata 229. Meteor Strike. Isang sinag ng liwanag ang tumagos sa dibdib ni Zhou Dongfeng at pinalipad siya. Flop. Si Zhou Dongfeng ay hindi nahulog sa arena, ngunit si Ye Zuan ay sumunod ng malapit sa kanyang likuran at inilagay ang Nebula Sword sa leeg ni Zhou Dongfeng. Junior Disciple Zhou, natalo ka. Sabi ni Ye Zuan na may kalmadong tono. Nang ang boses na ito ay pumasok sa tainga ni Zhou Dongfeng, ang kanyang katawan ay nanginig ng husto. Siya ay nasa Initial Mortal Core Realm, ngunit siya ay natalo ni Ye Zuan, nakakapasok lang sa Mortal Core Realm. Hinahamon ang isang taong nasa mas mataas na antas ng cultivation kaysa sa kanya, tiyak na isang kahihiyan ito. Malungkot ang mukha ni Zhou Dongfeng. Hindi siya umimik, ngunit tahimik siyang tumayo at naglakad pababa ng arena, tahimik na umalis. Mula sa simula hanggang sa huli, hindi siya umimik. Gayunpaman, sa kanyang puso, nanumpa siya na ibabalik niya ang lahat.
Ngunit, ang kahirapan nito ay hindi karaniwan. Sa pagtingin sa likod ni Zhou Dongfeng habang siya ay umalis, naisip ni Ye Zuan sa kanyang sarili. Ang high-grade bloodline ay talagang isang mahusay na springboard, pinahintulutan nito ang aking lakas na tumaas ng malaking margin. Kung gagamitin ko ang implosion technique, marahil ay makakalaban ko ang isang mortal core warrior. Siya ay lubos na nasisiyahan sa kanyang kasalukuyang lakas. Gayunpaman, hindi siya interesado sa pakikipaglaban para sa Earth Rankang. Ang dahilan kung bakit niya hinamon ang ikalimang ranggo sa Heaven Rankang ay dahil gusto niyang makita ang Great Elder. Sa ibaba ng arena, lahat sina Song Suijing, Yan Wende, at Mo Wen ay natigilan. Noong una, hindi nila akalain na si Ye Zuan ay mananalo, ngunit talagang ginawa ito ni Ye Zuan. Bukod dito, ginawa niya ito ng madali. Ikaw, nanalo ka talaga, tumingin si Song Suijing kay Ye Zuan na naglalakad sa arena na may gulat na ekspresyon. Tandaan, dapat may tiwala ka sa akin sa hinaharap. Bahagyang kinulot ni Ye Zuan ang pink na maliit na mukha ni Song Suijing. Buti na lang hindi ako nakipagpustahan sa'yo this time. Mahinang ungol ni Song Suijing. Kamakailan lamang, natuto siyang maging masunurin, at iyon ay ang hindi kailanman tumaya kay Ye Zuan. Tingnan mo, nawala siya sa sarili. Napatawa si Ye Zuan, pagkatapos ay tumalikod at sinabing, "Senior brother, pakibigay sa akin ang ranking token." Natigilan si Mo Wen. Agad siyang naglabas ng isang espesyal na token mula sa kanyang Heaven and Earth Ring at ibinato iyon. Ito ang token ng ranggo ng Earth Roll. Tanging ang salitang langit at ang numerong 5 ang nakaukit dito. Ang ikalima sa Heaven Leaderboard, Ye Zuan. Ngayon, maaari na siyang pumunta at hanapin ang Grand Supreme Elder. Maraming salamat, Senior Kuya. Senior, may mga bagay pa akong aasikasuhin, kaya pahinga muna ako. Ikinuyong ni Ye Zuan ang kanyang mga kamao sa kanilang dalawa, pagkatapos ay hinayla si Song Suijing at umalis. Marahil ay hindi alam ni Mo Wen, ngunit alam ni Yan Wende na hinanap ni Ye Zuan ang Sect Grand Elder. Henyo ang mga henyo, parehong henyo ang mag-ama. Nabuhay ako para sa wala. Walang magawang umiling si Yan Wende. May lakas pa rin si Ye Zuan na talunin si Zhou Dongfeng, na nangangahulugan na kaya rin niya itong talunin. Pagkatapos umalis sa battle arena, si Ye Zuan ay nagtungo sa Lingxiao Peak kung saan nakatira ang mga upper echelon ng Lingxiao Mansion. Ngayon, alam na rin ni Song Suijing na ang tunay na layunin ni Ye Zuan sa pagpunta sa Lingxiao Mansion ay upang hanapin si Lin Wenyu at alamin ang tungkol sa kinaroroonan ni Ye Chong. Napaka-curious din ni Song Suijing. Gaano kalakas ang ama ni Ye Zuan? Pagkaraan ng ilang sandali, pumasok si Ye Zuan sa Lingxiao Mansion. Pagkatapos, dumiretso siya sa tirahan ng Sect Grand Supreme Elder. Ang Sect Grand Supreme Elder, si Zhou Yan, ay kalalabas lang ng residence at nabangga sina Ye Zuan at Song Suijing. Bakit ka nandito? Bahagyang nagulat ang Sect Grand Supreme Elder. Hindi nag-aksaya ng oras si Ye Zuan at direktang naghagis ng token. Kinuha ni Zhou Yan ang token at tiningnan ito. Nanginginig ang buong katawan niya habang sumisigaw, panglima sa Heaven Leaderboard. Ye Zuan, natalo mo si Zhou Dongfeng. Panipi, guro, ngayon lang nangyari, pagmamalaki ni Song Suijing habang hawak niya ang kamay ni Ye Zuan. Ito, tumigil si Zhou Yan. Kakakilala lang niya kay Ye Zuan. Hindi niya inaasahan na wala pang 2 oras, lalaban si Ye Zuan sa ikalima sa Heaven Leaderboard. Ito ay masyadong hindi kapanipaniwala. Sect Grand Supreme Elder, sinabi mo yun dati basta ako, sabi ni Ye Zuan. Gayunpaman, bago pa siya makatapos, pinutol siya ni Zhou Yan, alam ko. Pumasok kayong dalawa at maghintay sandali. Pagkatapos niyang magsalita ay mabilis siyang umalis. Kahit si Ye Zuan ay walang oras para mag-react sa bilis na ito. Gaya ng inaasahan ng Sect Grand Supreme Elder ng Lingxiao Mansion, isang Earth Core expert. Nang walang pag-aalinlangan, pumasok sina Ye Zuan at Song Suijing at naghintay sa loob. Suijing, matagal ka nang nasa ilalim ng pangangasiwa ng Sect Grand Supreme Elder, ngunit sa palagay ko ay wala siyang ibinigay sa iyo, tama ba? Biglang tanong ni Ye Zuan. Tumango si Song Suijing. Nagpatuloy si Ye Zuan, paano iyon? Kailangan nating hintayin na may makuha siya mamaya. At least, kailangan nating kumuha ng mid-grade Earth level martial art. Bakit ba gusto mo laging manloko ng iba?
Inilibot ni Song Suijing ang kanyang magagandang mata at tahimik na tinitigan si Ye Zuan. Tinutulungan lang kita. Isa kang 18 taong gulang na Divine Core Warrior, at sa tingin ko ay malapit nang maabot ng iyong kapatid ang parehong antas. Kung hindi ko siya lalakuan, hindi ba iyon magiging madali para sa kanya? Bulong ni Ye Zuan. Hindi niya maaaring hayaang marinig ng sinuman ang kanyang sinabi, kung hindi, siya ay nasa matinding problema. Ngunit, bilang Sect Grand Supreme Elder ng Lingxiao Mansion, tiyak na mayroon siyang mid-rank Earth Martial skill. Si Song Suijing ay ang kanyang disipulo na may pinakamahusay na potensyal, kaya syempre magtutuon siya sa pagsasanay sa kanya. Makalipas ang halos 10 minuto, bumalik na mag-isa ang Sect Grand Supreme Elder. Pumayag ang Sect Chief, pero hinahayaan ka lang niyang hanapin si Wen Yu. Kung gusto ka man niyang makita o hindi, depende iyon sa sarili mong kakayahan. Sinabi ng Sect Grand Supreme Elder kay Ye Zuan. Naiintindihan ko. Tumango si Ye Zuan. Kung ayaw siyang makita ng Sect Grand Supreme Elder, wala siyang magagawa. Sige. Ang Sect Grand Supreme Elder ay tumango, pagkatapos ay nagpatuloy siya, dahil maaari kang pumunta dito, sa palagay ko ay dumaan ka na sa 3 sanggang bahagi. Makakahanap ka ng kagubatan ng kawayan kung tatahakin mo ang kabilang landas. Si Wen Yu ay nakatira sa kagubatan ng kawayan. Salamat sa pagsasabi sa akin, Sect Grand Supreme Elder. Pagkatapos sabihin iyon, agad na umalis si Ye Zuan. Para naman kay Song Suijing, nanatili siya rito. Matapos umalis sa tirahan ng Sect Grand Supreme Elder, bumalik si Ye Zuan sa kanyang dinadaanan at nakakita ng isa pang sanga sa daan. Sa sandaling ito, nakaramdam siya ng kaunting saya. Hindi niya alam kung gugustuhin siyang makita o patayin ni Lin Wenyo. Ito ay isang tanong na dapat pag-isipan. Gayunpaman, kinailangan ni Ye Zuan na pumasok. Makalipas ang halos 5 minutong pagtakbo, nakita niya ang isang kagubatan ng kawayan. Gayunpaman, ang kagubatan ng kawayan na ito ay hindi berde, ngunit orange dilaw, tulad ng kulay ng mga nahulog na dahon. Si Ye Zuan ay direktang humakbang sa kagubatan. Kasabay nito, tumingin siya sa paligid at napagtanto na ang mga kakaibang kawayan na ito ay pawang likas na kayamanan. Ang yuan-chi ng langit at lupa dito ay higit na sagana kaysa sa ibang mga lugar sa Lingxiao Peak. Matapos makapasok sa kagubatan ng kawayan, nakakita siya ng ibang direksyon na papasukan. Matataas at siksik ang mga kahel na dilaw na kawayan. Bukod dito, nagkaroon pa rin ng hamog sa kagubatan ng kawayan. Matapos maglakad ng mahigit 10 minuto, hindi pa rin mahanap ni Ye Zuan ang tirahan ng Sect Grand Supreme Elder. F***sick, don't tell me naliligaw ako. I have a good sense of direction. Nakaramdam ng kaunting kawalan si Ye Zuan. Gusto niyang bumalik sa sanggang bahagi ng kalsada, ngunit napagtanto niyang hindi niya kaya. Kabanata 230. Ang taong pumasok sa Longevity Spring Pavilion ay si Sun Qiu, na kilala ng lahat sa kabisera ng Imperial, si Lord Sun. Bilang isa sa 4 na supervisor sa kabisera, ang mga ordinaryong tao ay hindi nang ahas na guluhin siya. Lahat ay tumingin sa kanya ng may paghanga, inilapag ang kanilang mga mangkok at chopstick habang pinapanood ang malaking shot na ito na dumating. May natitira bang pribadong kwarto? Inalis ni Sun Qiu ang kanyang tingin sa lahat at bahagyang sumimangot. Pagkatapos ay tumingin siya sa waiter at nagtanong sa mahinang boses. Sa kasamaang palad, ang mga pribadong silid ay puno na ngayong gabi. Bakit hindi mo gawin ito para sa gabi? May apologetic expression ang waiter habang humihingi ng tawad. Saglit lang ako nagstay sa mansion, pero late na ako. Humanap ako ng upuan sa tabi ng bintana, malamig na utos ni Sun Qiu. Mabilis na sumang-ayon ang waiter, ngunit tumingin sa paligid, mayroong 8 upuan sa tabi ng bintana, at lahat sila ay inookupahan ng alinman sa deputy minister o kapitan. Hindi kayang saktan sila ng restaurant. Pagtingin sa paligid, dama po ang tingin ng waiter sa grupo ni Jiang Xiaofan. Ang mga mahihirap na tao sa labas ng lungsod ay nagsuot ng magaspang na damit. Bagamat may pera sila, napakabata pa nilang tatlo na tiyak na hindi sila mga taong may kapangyarihan. Sila ay natural na madaling target. Sir, since andito na ang supervisor, why don't you give up your seat? Pinagsalikop ng waiter ang kanyang mga kamay at nakangiting sumagot. Si Jiang Xiaofan,
ay naging mapagpakumbaba ng higit sa 10 taon. Ngayong nasa kanya na ang sistema, sinimulan na niya ang kanyang landas patungo sa kapangyarihan. Ang hindi niya kinatatakutan ay itong tinatawag na kapangyarihan. Naglakas loob pa siyang pumatay ng isang rank isang City Lord. Ikaw, isang rank 4 na supervisor, ay hindi katumbas ng halaga ng isang umutot sa kanyang mga mata. Napakakapangyarihan ba ng supervisor? Itinaas ni Jiang Xiaofan ang kanyang kamay at kinagat ang isang malaking subo ng karne mula sa drumstick. Pagkatapos ngumunguya ng ilang beses, nagpatuloy siya, kahit na dumating ang hari sa langit, hindi ako aalis sa mesang ito ngayon. Ito, ang waiter ay nagpahayag ng isang awkward na ekspresyon, ngunit ang mataas na tono ng tono ni Jiang Xiaofan ay nagpahintulot sa kanya na maiwasan ang pagbabayad ng presyo ng pagiging tagapamagitan. Iyon ay dahil nang marinig ni Sun Qiu ang mga salita ni Jiang Xiaofan, galit na galit siya na ang kanyang balbas ay malapit ng baluktot. Mariin niyang tinitigan si Jiang Xiaofan. Napakatahimik ng paligid na kahit isang pin drop ay maririnig. Lumakad pasulong si Sun Qiu at hinampas ang kanyang kamay sa mesa. Sumigaw siya, isang hamak na ordinaryong tao ang naglakas loob na insultuhan ako. Kung pakakawalan mo ako ngayon, ako ay magiging mapagbigay at hahayaan ang mga nakaraan na lumipas. Kung hindi mo, ibinaba ni Jiang Xiaofan ang drumstick sa kanyang kamay, kinuha ang brocade na panyo sa gilid ng mesa, at pinunasan ang kanyang bibig. Tumangala siya at nakangiting nagtanong, kung hindi kita pakakawalan, anong gagawin mo? Hindi mo talaga ako papayagan. Bakit ko hahayaan? Black Dragon, Black Tiger. Kasunod ng galit na sigaw ni Sun Qiu, ang dalawang Earth Martial Arts Realm expert na nasa likuran niya ay humakbang pasulong at nagpadyak sa lupa. Isang malakas na alon ang biglang lumabas. Nandito na ako. Sa sandaling ito, nang marinig ng tindero na may mali, nagmamadali siyang lumabas sa likod na bulwagan at pinayuhan, Panginoong Araw, huminahon ka. Huwag mong sirain ang iyong mabuting kalooban sa pamamagitan ng pagpunta upang uminom sa gabi. Tama, pagkatapos ay tingnan natin kung paano hinarap ng shopkeeper Chen ang bagay na ito, sabi ni Sun Qiu na may malamig na nguso. Si Chen Liang ay ang tindera ng Longevity Spring Restaurant. Bilang pundasyon ng pamilyang Chen, ang Longevity Spring Restaurant ay naging maunlad sa loob ng daan-daang taon. Natural na alam niya kung paano hatulan ang sitwasyon. Natural na hindi niya masasaktan ang mga opisyal, lalo na sa panahong ito kung saan nag-amok ang mga beteng. Lalo siyang nahirapan sa bawat hakbang at kailangan niyang mag-ingat. Tumingin siya kay Jiang Xiaofan at nakangiting sinabi, layunin, paano ito? Ibibigay ko sa iyo ang kalahati ng presyo para sa mga pinggan at alak ngayong gabi. Kailangan mong magdusa ng kaunti, bakit hindi ka magpalat ng mesa? Siya ay humarap dito ng may taktika at hindi nasaktan ang sinuman, ngunit ito ay upang bigyan ng mahihina ng paraan. Sa harap ng karakter ni Jiang Xiaofan na hindi makayanan kahit kaunting kawalan ng katarungan, ito ay walang silbi. Hindi naman sa matigas ang ulo niya, pero ayaw lang niyang makita ang mga mayayabang na mukha nitong mga tinatawag na big shots. Gusto lang niyang bugbugin siya. 4 na pilak na koneksyon, sa kabuuan ay 4 na milyong tansong barya. Hinampas niya ang mesa at sinabing, no need for half price. Bigyan mo pa ako ng 2 pitchel ng masarap na alak. Hindi ako aalis sa lugar na ito hanggat hindi ako nabubusog ngayon. Sa sandaling sinabi niya iyon, ang paligid ay agad na nagyelo, at ang mga nakapaligid na kainan ay nagsimulang mag-usap. May backbone ang batang ito. Naglakas loob pa nga siyang makipag-usap. Pabalik sa isang supervisor. Siya ay isang brat lamang na hindi alam ang kalawakan ng langit at lupa. Ni hindi niya alam kung paano siya namatay. Sa tingin ko, mawawala na siya sa Imperial Capital bukas. Di ba, kahit siyam na buhay niya, hindi siya mamamatay pagkatapos niyang masaktan ang isang supervisor. Kawili-wili, ngumiti si Sun Qiu at umiling. Mukha siyang kalmado, ngunit ang kanyang mga mata ay puno ng layunin ng pagpatay. Nagtaas siya ng braso at bahagyang nagulat. Kaagad, isang alon ng presyon ang bumagsak kay Jiang Xiaofan. Sa sandaling iyon, si Wang Tichoy at ang dalawa ay nagkukuskos din ng kanilang mga palad, handang makipaglaban. Bang! Isang alon ng enerhiya ang lumabas. Ang hindi inaasahan ni Heilong ay ang pressure ng Earth Martial Arts Realm ay hindi makakaapekto sa Jiang Xiaofan.
Kahit na nabangga ang pressure, medyo mas malakas ang pressure ni Jiang Xiaofan kaysa sa kanya. Sa sandaling iyon, naramdaman din ni Heilong na hindi mahina ang pressure ng taong ito. Mabilis niya itong inalalayan at idiniin ang sarili niyang panggigipit kay Jiang Xiaofan. Ang mga tao sa paligid ay mga magsasaka. Paanong hindi nila nakikita na si Jiang Xiaofan ay napahamak ngayon? Gayunpaman, tila ang mga bagay ay hindi kasing simple ng kanilang inaakala. Sabay na naglabas ng pressure ang dalawa. Hindi nila inaasahan na makakayanan ito ni Jiang Xiaofan. Sa katunayan, natural na hindi makayanan ni Jiang Xiaofan ang pressure ng dalawang tao sa huling yugto ng Earth Martial Arts Realm. Gayunpaman, sa dakilang kapangyarihan ng banal na kapangyarihan, maaari niyang ganap na baliwalain ang presyon ng parehong kaharian. Dahil hindi niya ito matiis ay hindi na lang niya ito papansinin. Hindi nagbago ang ekspresyon ni Jiang Xiaofan. Itinaas niya ang kanyang kamay at nagsalin ng isang mangkok ng alak. Itinaas niya ito sa tatlong magkakapatid at sinabing, "Ano ang tinitingnan ninyo? Uminom kayo, may natitira pang 2 garapon ng alak. Ngayong gabi, hindi tayo uuwi hanggat hindi tayo lasing. Boss, halika, nirerespeto kita sa pagiging lalaki mo." Sabay-sabay na itinaas ng 4 na tao ang mga mangkok ng alak sa kanilang mga kamay. Hindi nila sineseryoso ang pressure ng 2 tao sa Earth Martial Arts Realm. Napabuntong hininga ang lahat, para mabaliwala ang pressure ng 2 tao sa Earth Martial Arts Realm, malamang nataglay niya ang lakas ng Sky Martial Arts Realm. Ang gayong batang lalaki ay maaaring magkaroon ng lakas ng Sky Martial Arts Realm. Isang malaking pamilya lang na may supling super bloodline ang maaaring magkaroon ng lakas ng ganoong binata. Kaunti lang ang tao sa Sky Martial Arts Realm sa Imperial Capital. Hindi pa sila nakakita ng isang tulad ni Jiang Xiaofan. Siyempre, walang nakakaalam na ang nakaupo rito ay si Jiang Xiaofan, na personal na hinanap ng emperador. Kung alam talaga nila, tiyak na hindi maglalakas loob na saktan siya ni Sun Qiu. Whoosh! Sa sandaling iyon, isang bahagyang tunog ng paghampas ng hangin ang dumating sa mga tainga ni Jiang Xiaofan. Bahagya niyang inikat ang kanyang katawan, at halos lumipad ang isang pilak na karayom sa dulo ng kanyang ilong. Medyo nagulat siya, ngunit mas nagulat si Sun Qiu. Siya ay nagsasanay ng mga pilak na karayom at mga nakatagong sandata mula pa noong siya ay bata pa, at kakaunti ang mga tao na makakaiwas sa kanyang palihim na pag-atake. Ngayon, isang hindi kilalang junior ang talagang nakaiwas dito. Isa itong malaking kahihiyan. Patayin mo siya. Malamig ang tono ni Sun Qiu habang sinasabi niya sa malalim na boses. Sa sandaling sinabi niya iyon, ang mga nakapaligid na kumakain ay nagbayad lahat ng kanilang mga bayarin at umalis. Sa tono at ekspresyon ng supervisor, nakatadhana silang makakita ng dugo. Ngayong gabi, kung ayaw nilang madamay, mas mabuting umalis sa lalong madaling panahon. Alam ng Black Dragon at Black Tiger na hindi mahina si Jiang Xiaofan. Sabay silang umatake at ginamit ang buong lakas. 4 na kamay ang naging kamao at sabay na sinuntok si Jiang Xiaofan. Swish! Sa sandaling iyon, lumunok si Jiang Xiaofan ng Battle Spirit Elixir. Sa suporta ng Combat Martial Body at ng God Power, agad siyang sumulpot sa likod nilang dalawa at pinakawalan ang Wolf Tiger Kill. Sabay na damapo ang 2 suntok sa likod nilang dalawa. Isang suntok mula sa bawat isa sa kanila ang nagpalipad sa kanila. Bumangga sila sa ilang mesang kahoy at gamulong sa lupa ng ilang metro. Napahinto lamang sila nang tumama sila sa dingding at tumalsik ang isang subo ng dugo. Ang isa sa kanila ay may panloob na pinsala, at ang isa ay may panlabas na pinsala. Nawalan sila ng kakayahang lumaban sa maikling panahon. Sa sandaling iyon, hindi pa nakakalabas ang mga customer na iyon sa Longevity Spring Restaurant. Sa isang kisap lang ng mata, ang 2 bodyguard ni Sun Qiu ay napatay ng ganun-ganun lang. Sino ba talaga itong Jiang Xiaofan? Mamatay! Sa sandaling iyon, ganap na nagalit si Sun Qiu. Nang inig ang kanyang mga palad habang hinahampas niya ang likod ni Jiang Xiaofan sa isang iglap. What the F***? Lihim na nagulat si Jiang Xiaofan. Noong una ay inakala niya na ang Black Dragon at Black Tiger ay walang combat power bilang mga bodyguard. Hindi niya inaasahan na hindi lamang magkaroon ng combat power si Sun Qiu, ngunit isa rin siyang big shot na may isang bloodline inheritance.
Maagang yugto ng Sky Martial Realm, Thunder Element. Mabilis na humakbang pasulong si Jiang Shaofan upang iwasan ang pag-atake, ngunit tinamaan pa rin siya ng kidlat sa kanyang likod. Naramdaman niya agad na tumindig ang balahibo niya dahil sa pamamanhid mula sa kanyang likuran. Hindi maiwasang manginig ang mga braso niya. Naglakas loob ka pa ring umiwas. Ipapaalam ko sa iyo ang kahihinatnan ng pagiging mayabang ngayon. Pagkatapos magsalita, ang katawan ni Sun Qiu ay natatakpan ng mga agos ng kuryente. Kinuyam niya ang kanyang mga kamao at diretsyong sinugod si Jiang Shaofan. Ang elemental na kapangyarihan na ito ay hindi dapat ipagwalang bahala, lalo na ang elementong ito ng kidlat. Ito ay mas nakamamatay, at malamang na siya ay magdurusa ng isang malaking kawalan kung siya ay direktang hinawakan ito. Nang akmang kikilos si Jiang Shaofan, may sumigaw mula sa pasukan ng Longevity Spring Restaurant. Sino ang nagdudulot ng kaguluhan sa panloob na lungsod ng kabisera ng hari? Hahawakan na sana ng kamao ni Sun Qiu ang mukha ni Jiang Shaofan, ngunit tumigil siya. Kahit anong tingin niya rito, si Jiang Shaofan ang nakasugat ng 2 tao at nagdulot ng gulo. Kung nasaktan niya si Jiang Shaofan, malamang na magiging mas komplikado ang mga bagay. Mayroon lamang isang departamento sa panloob na lungsod na maaaring magsalita sa ganoong tono at pamahalaan ng kapayapaan ng kabisera ng hari, ang Royal Guards. Nagmamadaling tumalikod si Sun Qiu. Sa sandaling ito, may 2 taong nakatayo sa likuran niya. Nakasuot sila ng silver armor, at 4 silang Imperial Guards. Bagamat pareho sila ng ranggo sa kanya at nag-utos lamang ng ilang daang sundalo, lahat sila ay tunay na Imperial Guards. Ibang-iba sila sa antas ng mga sundalo sa labas ng lungsod. T.S. Royal Forest Guards Major 4th rank, Royal Forest Guards Major 9th rank. Lahat, mangyaring huwag ihalo ito. Kasalanan ko ang lahat kung hindi ko na i-set up ng maayos ang opisyal na posisyon. Hindi ko na mababago. Itinuro ni Sun Qiu ang ilong ni Jiang Shaofan at sinabing, mga ginoo, ang batang ito ay nagdudulot ng gulo dito. Mabilis na ibaba siya upang hindi niya malagay sa panganib ang kaligtasan ng kabisera ng hari. Dumating sila sa Longevity Restaurant upang magpareserba ng mesa para sa kanilang mga opisyal bago magpatrolya sa gabi. Hindi nila inaasahan na makakatagpo sila ng ganoong bagay. Tumingin ang dalawa kay Jiang Shaofan at kumunat ang noo. Mabilis silang naglakad pasulong. Napaawang ang mga labi ni Sun Qiu habang nakatayo sa tabi ni Jiang Shaofan at sinabi sa mahinang boses, "Anak, sino ka sa palagay mo para makipag-away sa akin?" Hindi natinag ang puso ni Jiang Shaofan nang makita niya ang mapang-asar na hitsura ni Sun Qiu. Ang mga nakapaligid na kainan at ang tindera na si Chen Liang ay nagpakawala rin ng mahabang buntong hininga. Sa wakas ay maitaboy na nila ang munting brat na ito. Kung hindi, hindi magiging madali ang paglilinis ng kalat ngayong gabi. Gayunpaman, ang hindi inaasahan ng lahat ay ang 2 sa kanila ay pumunta sa harap ni Jiang Shaofan at ikinulong ang kanilang mga kamao. Panginoong Jiang, nanlaki ang mga mata ni Sun Qiu at hindi makapaniwalang tumingin kay Jiang Shaofan. Kung hindi niya ito narinig gamit ang sarili niyang mga tenga, hindi siya maniniwala na tatawagan talaga ng 2 ranggo ng 4 na Royal Guards ang binatang ito sa linen na, Lord. Ikanaway ni Jiang Shaofan ang kanyang kamay. Don't call me Lord. I'm just a small official. It's not worth mentioning.